Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1641 hanggang 1660. Kabanata 1641. Kalahating oras lamang matapos ang malaking balita ng mga bakbakan na gamulat sa mundo sa Eastern Capital sa Sunrise Land. Malayo sa pinakamataas na tirahan ng Diplomatic Department sa Swallow Capital sa Summerland, maraming sasakyan na may itim na plaka sa puting background ang sumugod sa pinakamataas na tirahan ng Diplomatic Department. Seryoso ang itsura ng mga bumaba sa sasakyan at tumanggo lang sila sa isa't isa nang magkita sila. Pagkatapos, mabilis silang pumasok sa pinakasentro na conference room. Pagkatapos ng pulong na tumagal ng kalahating oras, dumating sa pinangyarihan ang mga high-level executive mula sa Strategy Department ng Business Department at Emergency Department. Kasabay nito, sa Laws, Manor sa Harbor City. May kumatok sa pinto bago ito marahang itinulak. Binuksan ng matandang master ang kanyang mga mata at tumingin sa kanyang anak na pumasok. Sinabi niya, "Nandito ka na." Tumanggo si Zachary, humila ng upuan at umupo, humigop mula sa tasa ng tsaa sa mesa, at sinabing, "Pumuputok ang telepono ko, pero at least dalawang sitwasyon na ang naisip natin ngayon." Mabuti naman si Jasper, nasaktan lang siya at nawalan ng malay. Ang kargamento ni Henry ay pumasok na rin sa internasyonal na karagatan. Ang gobyerno ay nagpadala ng kaukulang sasakyang dagat upang tanggapin ang mga ito mula sa gilid ng teritorial na tubig. Kapag nakapasok na ito sa ating tubig, magiging maayos na ang lahat. Mabagal na sinabi ng matandang master, dalawang bagay, dapat nating tiyakin na ang plano ni Jasper ay walang kaparerikan. Ngayon ay masyado na siyang kasali at kapag may nangyari sa kanya, maraming plano ang masisira. Ang kaguluhan na kasunod nito ay hindi maliit na bagay. Huminga ng malalim si Zachary at sinabing, "Grabe ba?" Binuksan ng matandang master ang kanyang mga mata at sinabi kay Zachary, bago siya ma-accident, "Walang sino man ang umasa na magiging ganito kalubha, ngunit nakita natin kung gaano ito kalubha." Ang bagay na ito ay napakalaki at ang isa na bumalik mula sa isang dayuhang pagbisita ay dumiretso sa Sunrise Land. Habang nagsasalita siya, iniunat ng matandang master ang kanyang daliri at itinuro pataas. Yung isa, nagulat si Zachary. Siyempre, alam niyang iisa lang ang pag-uusapan ng matandang master ng ganito. Hindi gaanong sinabi ng matandang master sa paksang ito, ngunit sa halip, pinag-usapan niya ang layout ng negosyo ni Jasper. Tingnan mo ang industriya ni Jasper. Ang buong industriya ng domestic internet na maaaring pangalanan, mula sa mga laro hanggang sa social networking hanggang sa e-commerce, halos lahat ay nasa ilalim ng kanyang pangalan. Ang upstream at downstream na mga industriya na maaaring lumikha ng mga pagkakataon sa trabaho ay lumikha ng 10-10 bilyong dolyar sa merkado sa isang maliit na antas, ngunit sa isang mas malaking sukat, ito ay maaaring halos 100 bilyon. Kung bumagsak ang mga kumpanyang ito dahil sa aksidente ni Jasper, ano ang mangyayari? Novel drama. Ang domestic na teknolohiya at infrastruktura ay uurong at karamihan sa mga industriya, tulad ng mga automotive chips, ay halos ganap na kontrolado ng mga dayuhang kumpanya. Bihira na magkaroon ng isang kumpanya na matatag na inilalagay ang internet sa mga kamay ng ating mga taga-Summerland, at ito ay may posibilidad na pumunta sa ibang bansa. Ang tono ay naitakda na ngayong taon at ang pag-unlad ng industriya ng internet ay isasama sa balangkas ng susunod na 5 taong plano. Kaya, sa tingin mo gaano ito kaseryoso? Ang 5 taong plano, sinabi ni Zachary, ito ang pundasyon ng pambansang kaunlaran, iba talaga ang swerte ni Jasper. Swerte ba ito? Nakaramdam ng sama ng loob ang matandang amo kay Zachary dahil sa hindi pagtupad sa kanyang inaasahan. Lahat ito ay nasa kanyang saklaw. Matagal na niyang nakita ang hinaharap ng internet at inilatag niya ito ng maaga. Nangunguna siya sa lahat ng tao sa mundo sa bagay na ito. Kahit isang hakbang lang,
Sapat na para maging isang sumisikat na higanti sa panahong ito. Ikinaway ng matandang master ang kanyang kamay. Makikipag-ugnayan ako sa Swallow Capital para makita kung paano maibabalik si Jasper ng ligtas. Kung may mga bagay na hindi kayang gawin ng gobyerno, gagawin natin ito sa sarili nating lakas, kaya walang makapagsasabi tungkol dito. Okay, tumango si Zachary. Natural, wala siyang opinyon sa pagliligtas sa buhay ni Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1642. Isa pa, pumunta at makipag-usap sa gobyerno at imungkahi na hindi maginhawa para sa kanilang mga barko na nasa mataas na dagat. Kung gayon, maaari ka bang umarkila ng ilang barkong pandigma na malapit nang maalis sa hukbo sa ngalan ng mga batas? Pagkatapos ng lahat, kamakailan lamang ay talamak ang mga pirata sa mga karagatan at ang mga barkong pangkalakal ng mga batas ay nangangailangan din ng proteksyon. Ang mga salita ng matandang master ay nagpaningning sa mga mata ni Zachary at napangiti siya. Sige, gagawin ko agad ito. Pero, Dad, personal kang nagpapakita kay Jasper, pero pagdating sa apo mo, pinapanto mo ako. Masyado kang biased, biro ni Zachary. Bago pumasok sa silid ay medyo hindi pa rin siya mapakali dahil sa mga sunod-sunod na bagay na ito, ngunit pagkatapos ng ilang salita mula sa kanyang ama ay hindi maipaliwanag na gamaan ang loob niya. Tamang sabihin na ang sino mang matanda ay tunay na kayamanan sa isang pamilya, lalo pa ang matandang Panginoon. Halos magical siya. Sa halip, bumantong hininga ang matandang amo at seryosong sinabi, kung may nangyari kay Henry, ang mga batas lang ang magdurusa. Gayunpaman, kung may nangyari kay Jasper, magdurusa ang lipunan at mamamayan ng bansa. Dahil dito, wala akong choice. Magsasalita pa sana si Zachary ay may kumatok sa pinto. Sa pamilyang ito, ang tanging maaaring pumunta sa silid na ito ay ang mga batas o ang mga nasasakupan na may mahahalagang bagay na dapat iulat, novel drama. Sa panahong ito, 4 lang sila sa pamilya. Lutang pa rin si Henry sa dagat at nasa ibang bansa si Anna. Ang dalawang iyon ay hindi maaaring lumitaw dito, kaya ito ay dapat na isang subordinate na may mahalagang iulat. Pumasok ka. Pagkatapos magsalita ni Zachary, itinulak ang pinto at same time na sinabi ng isang medyo may edad na, Mr. Lo, manood ka ng TV. Ang Ministry of Foreign Affairs ay nagsasagawa ng isang press conference. Tumangala si Zachary at nagmamadaling binuksan ang telebisyon. Ito ang international channel. Nagsasagawa ng press conference ang Foreign Affairs Department ni Corana. Nakita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki si Zachary na naghahanap sa mga channel ng Summerland at nagmamadaling sinabi. Corana, nagbago ang imahe sa telebisyon bago pa nagkaroon ng oras si Zachary na mataranta. Sa telebisyon, katatapos lang ng speech ng diplomatic chief ni Corana. Sa tabi niya ay ang vice-presidente ng Senadortel Corporation, na pamilyar sa hindi mabilang na mga tao sa buong mundo, at gayon din ang susunod na henerasyon ng Senadortel na opisyal na ngayong pumalit sa pangunahing kapangyarihan, si Emil Lang. Lubos naming ikinalulungkot ang mga kaguluhan na naganap sa Sunrise Land sa pagkakataong ito at muli, ipinapahayag namin ang aming pakikiramay sa mga biktima sa Sunrise Land. Ngunit sa parehong oras, hinihimok namin ang pulisya ng Sunrise Land na ipahayag ang mga resulta ng pagsisiyasat sa lalong madaling panahon, dahil sa pagkakaalam namin, ito ay isang pag-atake laban sa mga dayuhan. Hindi lang sila gumamit ng baril, nagpasabog pa sila ng granada 100 metro lang ang layo mula sa pintuan ng Summerland Embassy. Eastern Capital, bilang isang internasyonal na metropolis, ay may 10,000 mamamayan ng Corana at daan-daang libong dayuhan na nagtatrabaho at naninirahan doon. Pinag-iisipan na ng Senadortel Corporation kung tatanggalin ang lahat ng empleyado nito sa Eastern Capital. Bukod dito, sa pag-ataking ito, si G. Jasper Lane mula sa Summerland ay malubhang nasugatan. Hindi lang kaibigan ko si Mr. Lane, kundi ang JW Capital, na itinatag niya, ay isa ring mahalagang partner ng Senadortel Corporation. Agad naming hinihiling na malaman ang katotohanan ng bagay at umaasa na ang gobyerno ng Sunrise Land ay magbibigay ng malinaw na sagot sa lalong madaling panahon, at sa parehong oras, mabigat na parusahan ang mga may kasalanan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1643.
Bagamat karamihan sa mga pananalitang ito ay opisyal na diplomatikong pagpapahayag, ang mga ito ay walang halaga. Kahit na may pambihirang posisyon ang Senador Tel Corporation sa Corana, may isip kung gaano katigas ang ugali ng pinuno ng Foreign Affairs Department ni Corana ngayon dahil personal na sinasabi ni Emil ang ganoong bagay sa harap ng mundo. Hindi ko inaasahan na si Corana ang unang sisigot. Napatingin si Zachary sa seryosong Emil sa screen ng telebisyon at hindi niya maiwasang mapangiti. Nag-isip sandali ang matandang master at sinabing, ito ay akma sa estilo ng matandang fox na iyon, novel drama. Nakuha na siguro nila ang balita. Kung tutuusin, mas alam ng Senador Tel Corporation ang tungkol sa Sunrise Land kaysa sa amin. Papa, paano natin haharapin ang bagay na ito? Tanong ni Zachary. Mabagal na sinabi ng matandang master, gawin mo ang dapat mong gawin at sundin ang pangunguna ng Swallow Capital. Hindi natin pwedeng ipagpaliban, kaya bilisan mo at tapusin mo na. Okay. Hindi nakuha ng mga tao ang mga opisyal na pahayag mula sa Summerland o Sunrise Land, ngunit sa halip, nakuha ang mahigpit at formal na pahayag ni Corana. Ang sumunod na nangyari ay higit pa sa inaasahan ng lahat. Una, nagsagawa ng press conference ang Eastern Capital Metropolitan Police Department upang tukuyin ang pag-atake sa pagkakataong ito bilang isang hindi inaasahang insidente at sinabi rin na ang mga kriminal ay mga anti-social criminal mula sa hindi kilalang bansa. Sila ay pumapatay ng mga tao ng random at hindi partikular na nagtatarget sa mga dayuhan. Kasabay nito, sinabi ng pinuno ng Eastern Capital Metropolitan Police Department na 3 kriminal ang nahuli at malapit ng malutas ang kaso. Sa halos parehong oras, ang mga batas mula sa Harbor City sa Summerland ay biglang nag-anunsyo sa ilang sandali matapos ang Eastern Capital Metropolitan Police Department na gumawa ng pahayag na ito. Upang mapangalagaan ang kaligtasan ng mga barkong kabilang sa mga batas sa kalawakan, ilang barko na may ilang sandatahang lakas ang naupahan para pumasok sa kalawakan para magsagawa ng mga tiyak na misyon. Ito ay opisyal na kinikilala ng Summerland. Sinundan ito ni Corana sa pamamagitan ng pagsasabi kaagad na kung kailangan ito ng kanilang mga kalapit na kumpanya o mga barkong pangkalakal, ibibigay nila ang lahat ng posibleng kaginhawahan upang matulungan silang maisagawa ang kanilang mga gawain. Hindi lamang iyon, ang mga batas ay magpapadala ng isang propesyonal na pangkat ng medikal na May 20th katao sa Eastern Capital upang gamutin ang mga inosenteng sibilyan na nasugatan sa pag-atake. Kahit na sinabi nila ito, alam ng sino mang may matalinong mata na ang pangkat na ito ng ilan sa mga nangungunang may awtoridad na ekspertong medikal sa Summerland ay pupunta lang doon para sa isang tao. Sa ilalim ng sabik na pag-asa ng hindi mabilang na mga tao, ang mga opisyal ng diplomatikong Summerland ay nagsagawa din ng isang press conference. Ang nilalaman ng pagtanggap ay maikli, ngunit ang pangunahing kahulugan ay napakalinaw. Matatag na protektahan ng Summerland ang personal na kaligtasan ng anumang batas at regulasyon na sinusunod ng kababayan sa ibang bansa. Hindi nila kukonsintihin ang anumang mga kriminal na nagbabanta sa kaligtasan ng mga tao ng Summerland. Sa parehong araw, nagsagawa ng emergency consultation ang ambasador ng Summerland sa Sunrise Land sa pinakamataas na ranggo na individual sa Foreign Affairs Department ng Sunrise Land. Sa kaibuturan ng lahat ng mga bagyong ito ay isang tao lamang, at iyon ay si Jasper. Nang imulat ni Jasper ang kanyang mga mata, wala siyang nakita kundi puti. Ang kanyang ulo ay pumipintig, at ang kanyang kamalayan ay tila natigil sa sandali ng pagsabog at sunog. Gising ka na pala. Ang tunay na Samrish ng Nars ay nagparamdam kay Jasper ng higit na kabaitan. Nasaan ako? Tanong ni Jasper. Nang ibukan niya ang kanyang bibig, napagtanto niyang namamaos ang kanyang boses at tuyo ang kanyang lalamunan na parang may buhangin sa kanyang lalamunan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1644. Ikaw ay nasa isang espesyal na ward na pansamantalang inayos ng embahada. Inoperahan ka lang ng medical team from Summerland kaya kailangan mo pang magpahinga ng maayos ngayon, mahinang sabi ng magandang nurse. Napabuntong hininga si Jasper, naaalala ang mga vulgar na plot mula sa melodramatic na palabas sa telebisyon, at hindi maiwasang magtanong, wala akong nawalan ng mga paa, tama ba? Tumawa ang nurse at sinabing, ang iyong pinsala ay ang pinakamagaan sa iyong grupo, ngunit mayroon kang ilang mga pasa at concussion. Ang pinakamalubha ay ang tama ng baril sa iyong dibdib.
Ngunit dahil may tumulong sa iyo na harangin ang bala, hindi masyadong malakas ang impact at tumama sa medyo magandang lokasyon, kaya hindi man lang nasaktan ang iyong mga baga. Tumagos lang sa laman sa dibdib at likod mo. Kumunat ang noo ni Jasper at nagmamadaling nagtanong, kumusta sina Gary at Seamus? Sinabi ng nurse, ang pinag-uusapan mo ba ay ang 2 taong nagprotekta sa iyo? Okay na ang isa at nagkamalay na habang ang isa ay ang tumulong sa iyo na harangin ang bala. Siya ay nasa napakakritikal na kalagayan. Ang kanyang operasyon ay tumagal ng 19 na oras at halos hindi na siya nakarating ng ilang beses. Isang malaking balde ng dugo ang nasa linan. Bagaman wala sa anumang panganib ang kanyang buhay ngayon, sinasabi ng mga eksperto na tiyak na hindi niya magagawa ang mabibigat na pisikal na gawain sa hinaharap. Bumantong hininga si Jasper at sinabing, buti na lang hanggat nabubuhay pa sila. Ang 2 iyon ang naging tagapagligtas niya. Habang sila ay nabubuhay, kahit na kailangan nila ng mag-aalaga sa kanila sa natitirang bahagi ng kanilang buhay sa kama, si Jasper ay magbibigay sa kanila ng kaluwalhatian at kayamanan na maaari nilang matamasa habang nakahiga. Maaaring ito ay mababaw, ngunit ito ang pinakasimple at pinakadirektang gantimpala na maibibigay sa kanila ni Jasper. Sa oras na ito, kumalat ang balita tungkol sa pagkamulat ni Jasper. Una, dumating ang pangkat ng mga eksperto. Matapos nilang magsagawa ng komprehensibong assessment at inspection sa katawan ni Jasper, siniguro nilang walang malalaking problema bago sila umalis ng may kapayapaan ng isip at pasasalamat ni Jasper. Pagkatapos ay dumating ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may kalmadong ugali. Ang kanyang mannerisms ay nakaistilo at kaakit-akit. Nakilala siya ni Jasper nang walang anumang pagpapakilala. Sa kanyang nakaraang buhay, ang taong ito ay pupunta sa Estados Unidos bilang isang diplomatikong ambasador makalipas ang 2 taon, at pagkatapos ay napromote siya bilang representante na pinuno ng departamentong diplomatiko nang siya ay bumalik. Sa kalaunan, bago muling magkatawang tao si Jasper, nasa tuktok na siya ng diplomasya ng Summerland. Binigyan siya ng mga tao ng palayaw na Tiger Werner. Ambassador Werner, nagkusa si Jasper na batiin siya. Nakaupo si Ambassador Werner sa gilid ng hospital bed na may ngiti sa kanyang mukha. Tiningnan niya si Jasper mula ulo hanggang paa at saka sinabing, buti naman gising ka na. Napangiti ng mapait si Jasper, well, I don't want my life to end so soon. Hindi pa ako nag-enjoy sa buhay ko. Tumawa si Ambassador Werner at sinabing, mapapagan ako ng loob ngayon na nakakapag-crack ka na ng mga biro. Gayun din, maaari kong bigyan ang bansa ng paliwanag ngayon. Tanong ni Jasper, speaking of Summerland, kumusta ang sitwasyon sa labas ngayon? Seryoso ang itsura ni Ambassador Werner at sinabing, nang magising ka, opisyal na inihayag ng Sunrise Land sa publiko na hindi na kayang gampanan ng kanilang ulo ang mga tungkulin ng isang ulo dahil sa mga problema sa kalusugan. Ang kasalukuyang gabinete ay sama-samang magsusumit ng kanilang mga pagbibitiw sa loob ng kalahating buwan. Ayon sa konstitusyon ng Sunrise Land, sa loob ng kalahating buwan, ang deputy head ay dapat bumuo ng bagong pansamantalang gabinete bilang sa lalong madaling panahon. Bukod pa rito, nagsimula na ring sumabog ang mga problema sa ekonomiya na dulot ng pagbagsak ng palitan. Ang domestic ekonomiya ng Sunrise Land ay bumagsak ng husto. Marami na ang nakarating sa bingit ng bangkarota. Sa madaling salita, natalo sila ng itim at asol sa kaguluhang ito, sa loob ng bansa at sa ibang bansa. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa Summerland. Ang balita ng iyong pinsala ay ganap na pinigilan at halos walang nakakaalam tungkol dito, ngunit umaasa ang Swallow Capital na makakabalik ka sa Summerland sa lalong madaling panahon, novel drama. Ngumiti ng mapait si Jasper. Hindi na ako makakabalik kahit gusto ko. Ang gulo at T na bagyo sa Sunrise Land ay malamang nababagsak sa aking ulo. Ngumiti si Ambassador Werner at sumagot, may mga tao talaga na nagsasabi na ang iyong pinsala ay isa sa mga dahilan na humantong sa pagbuwag ng gabinete ng Sunrise Land. Kalokohan. Nagtaas ng kilay si Jasper. Hindi lang siya natuwa sa kanyang sarili, kundi nagmura rin siya, ang mga taong ito ay dapat barilin hanggang mamatay. Makabuluhan bang maging sanhi ng pagkabigo sa akin sa pamamagitan ng labis na papuri sa akin? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1645.
para mabuwag ang gabinete ng isang bansa dahil sa isang tao. Gaano siya kalakas? Kung ang tsismis na ito ay kumalat, kung gayon si Jasper ay hindi titingnan ng may sindik at inggit, ngunit sa halip, tatanggap ng isang pagtrato na maihahambing sa isang terorista. Sa maraming pagkakataon, hindi magandang bagay ang pagiging masyadong sikat. Inaliw siya ni Ambassador Werner, huwag kang mag-alala, ang mga ganitong uri ng tsismis ay sadyang hindi mapapatunayan at hindi magtatagal bago sila masiraan ng loob. Umiling si Jasper at sinabing, Ambassador Werner, mula sa isang politikal at diplomatikong pananaw, walang sino man ang maniniwala sa ganitong uri ng katarantaduhan, ngunit mula sa isang pinansyal na pananaw, lalo na pagdating sa pagkakakilanlan, ang bagay na ito ay maaaring hindi napakadaling lutasin. Naunawaan ni Ambassador Werner na ang binata sa kanyang harapan ay hindi isang ordinaryong kabataan. Kung tutuusin, mayroon siyang kapangyarihang pang-ekonomiya upang yugyugan ang pamilihan sa pananalapi ng Estados Unidos. Kaya naman, tinanong niya, kailangan mo ba kaming tulungan kang gumawa ng anuman? Walang gagawin. Umiling si Jasper at bumantong hininga, dahil may nagpakalat ng ganitong uri ng tsismis. Anumang paliwanag na ibibigay namin ay magdadagdag lamang ng gatong sa apoy at makakasama ang labis na ugali ng iba. Pretuhin ito ng malamig. Dito natapos ang pag-uusap nilang dalawa tungkol sa outside world. Pagkatapos ng lahat, maraming mga paksa ay masyadong sensitibo at hindi angkop para sa malalim na mga talakayan. Okay na ba sina Seamus at Gary? Tanong ni Jasper. Okay naman sila, pero mas seryoso ang sitwasyon ni Seamus. Pagkatapos nito, maaaring ma-discharge na siya. Mukhang nanghihinayang din si Ambassador Werner. Halos inilaan na ng mga katulad nila ang buong buhay nila sa bansa. Bagamat ang bansa ay may serye ng mga follow-up na kaayusan upang matiyak na hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa trabaho at kabuhayan, kailangan pa rin nilang harapin ang malalaking epekto sa psikolohikal. Tumanggaw si Jasper at walang sinabi. Gayunpaman, isang ideya ang umusbong sa kanyang puso. Ang isang tulad ni Seamus ay halos walang alam kapag umalis siya sa kanyang kasalukuyang trabaho. Kahit na nakakuha siya ng trabaho upang matiyak ang kanyang buhay sa hinaharap, maaaring hindi siya masaya o handang gawin ito. Kaya naman, nag-isip si Jasper kung dapat ba niyang hilingin sa mga nakatataas ang isang pagsasaayos ng patakaran upang makapagtipon siya ng mga taong tulad ni Seamus na kusang loob na nagretiro mula sa mga espesyal na departamento. Pagkatapos, mamumuhunan siya sa isang organisasyon na katulad ng isang kumpanya ng seguridad upang magbigay ng serbisyo sa mga taong nangangailangan ng espesyal na proteksyon sa buong lipunan. Ito ay kung paano itinatag ang pinakamalaking kumpanya ng seguridad at pagtatanggol sa mundo, ang Blackwater Company. Lubusan nilang tinanggap ang modelong ito ng negosyo, na nagbibigay hindi lamang ng mga serbisyong pangseguridad kundi pati na rin ng mga mersenaryong serbisyo. Ang huli ay lubhang hindi makatutuhan ng Summerland, ngunit hindi nito napigilan si Jasper na mag-alok ng bahaging ito ng negosyo sa ibang bansa. Ang ideyang ito ay nasa panimulang anyo pa lamang, ngunit ang pahintulot mula sa mga nakatataas ay kailangan bago niya lagyan ng laman ang mga detalye. Kaya, tahimik na inimbak ni Jasper ang bagay na ito sa likod ng kanyang isip at gumawa ng isang mental na paalala na gawin ito kapag siya ay umuwi. Nais naming pauwiin ka sa lalong madaling panahon. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-chat, biglang nagsalita si Ambassador Werner. Hindi pa ako makakauwi. Nagulat si Ambassador Werner sa sinabi ni Jasper. Kung mananatili ka sa Sunrise Land, magdudulot ka ng maraming gulo. At saka, hindi ka na kailangan dito. Natarante si Ambassador Werner. Hindi susuko ang Sunrise Land hanggat hindi nila ako tuluyang natatanggal. Sa sandaling ito, naglakas loob akong sabihin na may hindi mabilang na pares ng mga mata na nakatingin sa akin sa labas ng embahada, naghihintay lamang na makaalis ako rito. Pagkatapos ng lahat, kapag umalis ako sa embahada sa Sunrise Land, magagawa nila ang anumang gusto nila. Mataimtim na tumanggo si Ambassador Werner at sinabing, oo, hindi lang ito ginagawa sa anino. Gumagawa pa sila ng aksyon sa ibabaw. Ilang beses nang dumating ang Departamento ng Seguridad ng Estado ng Sunrise Land na nagsasabing gusto kanilang bumalik para tumulong sa investigasyon, ngunit tinatanggihan ko sila sa bawat pagkakataon na may dahilan na nagpapagaling ka. Tumulong sa investigasyon. Natatakot ako na hindi ako makakatakas sa sandaling umalis ako.
Ngumisi si Jasper, novel drama. Makakatiyak ka, hanggat ang Sunrise Land ay hindi baliw at ayaw mong lumaki ang tensyon na relasyon sa pagitan ng dalawang bansa o magsimula ng bagong tunggalian, ganap kang ligtas sa embahada, sabi ni Ambassador Werner. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1646. Alam ko na walang magiging problema sa embahada, ngunit ang inaalala ko ay kung alam ng Sunrise Land na sabik akong bumalik sa Summerland, hindi magiging mapayapa ang paglalakbay. Pinaikit ni Jasper ang kanyang mga mata at sinabing, plano kong pumunta sa Finland sa Northern Europe. Mukhang nalilito si Ambassador Werner. Finland. May acquisition plan na matagal ko nang pinaplano. Ngayon, ang oras ay hinog na, at hindi ko na ito maaaring ipagpaliban pa. Hindi naman masyadong nagpaliwanag si Jasper, medyo malabo lang ang sagot niya, pero very firm ang attitude niya. Kinailangan niyang gawin ito sa kanyang sarili dahil hindi ito magagawa ng iba. Ito ay bilang paghahanda din para sa huling labanan sa stock market ng Estados Unidos. May kasabihan nga, sa maraming pagkakataon, kahit alam mong hindi mo dapat gawin ang isang bagay, kailangan mo pa ring gawin ito kahit anong mangyari. Marahil ito ang uri ng kawalan ng kakayahan na inilalarawan nito. Matapos marinig ni Ambassador Werner ang mga salita ni Jasper, bahagyang kumunot ang noo niya at nagtanong, paano ang stock market ng Estados Unidos? Ngumiti si Jasper at sinabing, huwag kang mag-alala, inayos ko na ang follow-up plan. Kahit nasaan ako, basta may internet connection, magagawa ko ang plano ko. Tumango si Ambassador Werner at sinabing, okay, aayusin ko ito para sa iyo, ngunit ayon sa mga regulasyon, kailangan ko pa ring iulat ang iyong desisyon. Naiintindihan ko, hindi naman nadismaya si Jasper. Hindi siya isang ordinaryong tao sa kanyang kasalukuyang katayuan at kayamanan. Bilang karagdagan, ang kanyang bawat galaw ay makakaapekto sa interes ng hindi mabilang na mga tao. Sa oras na ito, kahit anong gawin niya, kailangan niyang ipaalam sa mga nakatataas. Siyempre, wala siyang tutol sa kaugalian na maging responsable sa isa't isa. Kulang lang siya ng kaunting kalayaan, iyon lang. Hindi si Jasper ang uri ng tanga na kayang itapon ang kaluwalhatian at kayamanan para sa kanyang tinatawag na kalayaan tulad ng mga nasa melodramatic novel o drama sa telebisyon. Pagkaalis ni Ambassador Werner, ginamit ni Jasper ang kagamitan ng embahada para makipag-ugnayan sa mga nakatataas ng kanyang kumpanya sa bansa. Sure enough, hindi man lang nila alam na may nangyari na kay Jasper, kaya gamaan ang loob ni Jasper. Kahit na may malaking talent pool si JW, siya lang ang individual sa core ng industriya at ng enterprise. Bagamat ito ay maaaring magpapahintulot sa kanya na magtipon ng libu-libong kapangyarihan sa sistema ng JW tulad ng isang emperador, ito rin ay may ilang mga disadvantages. Kapag nahulog siya, ang buong sistema ng JW ay babagsak sa loob ng 2 araw. Pagkatapos noon, kinontak ni Jasper si Henry. F*6. Banal na F*6. Sa sandaling i-connecte ni Henry ang video call, ang patuloy na pag-ungol ni Henry ay halos patayin si Jasper sa lugar, novel drama. Kamusta ka na? Tanong ni Jasper. Well, lumabas lang ako sa high seas. Tingnan mo ito. Inikat ni Henry ang camera at nakita ni Jasper ang walang katapusang dagat at ang 2 barkong nagbabantay sa kargamento. Mga bangkang baril. Ang mga bangkang baril ay hindi na napapanahon at karaniwang ginagamit lamang para sa pagtatanggol sa malayo sa pampanglaban sa mga ordinaryong smuggler, ngunit sa pagtatapos ng araw, ang bagay na ito ay isang sandata. Bukod sa isang opisyal na sangay ng militar, walang sino man ang papayag ang hawakan ito, lalo na sa bansa. Hehe, mayroon kaming buong set ng mga pamamaraan. Ito ay inupahan sa aming pamilya ng mga nakatataas, ngunit kailangan naming ibalik ito kapag natapos na ang oras. Ngumisi si Henry. Okay ka lang ba? Nakatingin kay Henry, na bihirang magmukhang concern at seryoso, ngumiti si Jasper at sumagot, okay lang ako. Nasa embassy pa ako pero aalis na ako. Wala na akong masyadong oras para gunitain ang mga nakaraan na kasama ka. Sabihin mo sa pamilya mo na ligtas ako para sa akin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1647. Matapos tapusin ang video call kay Henry, tinawagan muli ni Jasper si Wendy para ipaalam sa kanya na ligtas siya.
Walang napansin si Wendy na kakaiba, ngunit nagreklamo na si Jasper ay masyadong matagal sa oras na ito. Mayroon ding 2 o 3 araw kung saan siya ay ganap na hindi makontak. Nakoma si Jasper noon kaya halatang hindi siya nakasagot kay Wendy. Naranasan ko ang ilang kerfuffle noong mga araw na iyon kaya hindi kita makontak, ngunit nalutas na ang problema, novel drama. Natural, hindi sasabihin ni Jasper kay Wendy ang totoo, kung hindi ay tiyak na matatakot siya. Okay ka lang ba? Mabilis na tanong ni Wendy. Hindi na siya nag-abalang magreklamo pa. Siyempre ako. Ano kaya ang nangyari sa akin? Tumawa si Jasper, kamusta ang kumpanya? Lahat ay maayos, lalo na ang kumpanya ng real estate. Malaki ang pagtaas ng kita nito. Pinag-uusapan ng lahat kung magkano ang itataas ng bonus sa taong ito. Nakangiting sabi ni Wendy. Sabihin mo sa kanila na magtrabaho ng husto. Ang kumpanya ay hindi kailanman nagtitipid sa mga bonus. Matapos pag-usapan ni Jasper at Wendy ang tungkol sa negosyo ng kumpanya, iniba niya ang paksa, plano kong pumunta sa Finland. Naalala ni Wendy ang sinabi ni Jasper sa kanya nang walang pag-iisip noong nakaraan at nagtanong, gusto mo ba talagang bumili ng Nokia? Kung makakapili ako, mas gugustuhin kong bumili ng Apple. Napabuntong hininga si Jasper. Tama iyon. Kung gusto niyang pumunta sa Finland sa pagkakataong ito, bilang karagdagan sa pag-iwas sa mahigpit na pagbabantay sa Sunrise Land sa kanyang ruta pabalik, ang mas mahalagang layunin ay ang pagkuha ng Nokia. Bilang isang taong muling nagkatawang tao, alam na alam ni Jasper na sa hinaharap, ang lahat ay hindi mapaghihiwalay sa mga mobile phone, hindi sa mga computer. Sa pagdating ng mga smartphone, ang mga pamamaraan ng panlipunan at komunikasyon ng lahat ng lipunan ng tao ay sasailalim sa napakalaking pagbabago. Ang pag-agaw sa merkado ng mobile phone ay isang bagay na matagal ng plano ni Jasper na gawin. Sadyang napakabata pa ng kumpanya ng paggawa ng electronic equipment sa ibabaw o ang Blau Mobiles ni Greg. Wala siyang choice. Ang pang-industriya at teknolohikal na pundasyon ng Summerland sa lugar na ito ay mahina. Kahit na si Jasper ay hindi muling nagkatawang tao ngunit isang Diyos, hindi niya magagawa ang isang walang karanasan na teknolohikal na pundasyon na agad na malampasan ang kanluran, na naipon ng mga dekada ng karanasan. Ngayon, sa ikalawang kalahati ng 2001, ang panahon ng mga tampok na telepono ay malapit ng magwakas. Sa paglabas ng Apple, paparating na ang panahon ng mga smartphone. Wala nang panahon si Jasper para dahan-dahan itong i-develop. Ngunit sa aking kasalukuyang relasyon sa Estados Unidos, sa sandaling magpakita ako sa kanilang bansa, kukunin ako ng kanilang departamento ng pagsisiyasat, upang makalimutan ko ang tungkol sa pagkuha ng Apple. Sa sandaling ito ay ganap na imposible. Hindi lamang imposibleng makuha ang Apple, ngunit sinabi na sa kanya ng Google noon pa na dahil siya ang aktwal na controller ng Google, ang Google ngayon ay madalas na ginugulo ng gobyerno ng Estados Unidos. Kung hindi dahil sa magandang ugnayan sa pagitan ng Google at ng malalaking kuha ng mga kumpanya. Ang industriya ng internet sa loob ng Estados Unidos na tumutulong sa pamamagitan, natapos na sana ang Google. Ang presyon ay lumitaw, at si Jasper ay hindi na makapagbigay sa Estados Unidos ng kutsilyo para saksakin siya. Gayunpaman, ang Nokia ay isa sa mga pambansang negosyo ng Finland at ito rin ang nag-iisang malakihang pribadong kumpanya ng teknolohiya sa bansa. Maliit ang pagkakataong makuha ang Nokia. Nag-aalala si Wendy. Kailangan nating gawin kahit maliit ang pagkakataon. Sa ngayon, ano ang nagawa natin na lalo nating pinagtitiwalaan? Ang lahat ay nakasalalay sa ating mga aksyon. Ang tiwala sa sarili ni Jasper ay pangunahing nagmula sa hinaharap na pagkuha ng Nokia ng Warsoft, ngunit sa oras na iyon, ang Nokia ay natalo na ng Apple kaya wala silang pagpipilian kundi ang magbenta. Ngayon, puspusan na ang Nokia. Pagkatapos ng lahat, sa panahon ng mga feature phone, ang Nokia ay nabente ang pinakamaraming unit at may pinakamaraming market share. Ito ay isang katotohanan na hindi maitatanggi ng sinuman. Kung ang executive operations team at mga shareholder ng Nokia ay hindi nahaharap sa maraming alitan sa sandaling ito, si Jasper ay hindi magkakaroon ng kahit katiting na pag-asa. Sige, gawin mo kung sa tingin mo ay tama. Susuportahan kita, pero kailangan mong bigyang pansin ang iyong kaligtasan, sabi ni Wendy. Nakangiting sumagot si Jasper, huwag kang mag-alala,
Babalik ako sa lalong madaling panahon. Sandaling nag-usap pa ang dalawa bago nila ibinaba ang telepono. Matapos harapin ang serye ng mga bagay na ito, nakaramdam din ng pagod si Jasper. Hindi nagtagal ay nakatulog siya, at gabi na nang muli siyang nagising. Pagkatapos kumain ng lugaw, pinuntahan ni Jasper sina Gary at Seamus. Gaya nga ng inaasahan niya, hindi naman masama ang kalagayan ni Gary, pero nakoma pa rin si Seamus. Pagkabalik ko sa Summerland, dalawang bagay ang plano kong gawin. Magsisimula ako ng Veterans Fund Association na ang pangunahing layunin nito ay tulungan ang mga retiradong nakatatandang sundalo na may mga pagsasaayos sa trabaho at mga subsidyo sa trabaho. Sasakupan ng kapakanan ang mga veterano mismo at ang kanilang mga kapamilya. Kung mayroong anumang malubhang karamdaman, ang pondong ito ay magbibigay din sa kanila ng tulong at tulong pinansyal. Ang pangalawang bagay ay ang plano kong mag-set up ng isang kumpanya ng seguridad na katulad ng dayuhang kumpanya, ang Blackwater Company, na pangunahing nagbibigay ng proteksyon para sa mga mayayaman sa Summerland. Kung maaari, balak kong magtatag ng isang grupo ng mga mersenaryo para makapasok sa internasyonal na merkado. Nakatayo si Jasper sa pintuan ng ward ni Seamus at nakatingin sa natutulog na Seamus sa pamamagitan ng salamin. Pagkatapos, lumingon siya at sinabi kay Gary, na mukhang malungkot. Natigilan si Gary saglit pagkatapos, tumanggaw siya ng mariin at sinabing, nagpapasalamat ako sa iyo sa ngalan ng aking mga kasama sa bisig. Maging mabuti sa iyong sarili kapag ikaw ay mahirap, at ibahagi sa iba kapag ikaw ay mayaman. Hindi pa naman ako masyadong mayaman, pero, at least hindi ako mahirap. Gagawin ko ito sa abot ng aking makakaya. Siyempre, dahil may kinalaman ito sa mga tauhan ng militar at seguridad, kailangan ko pa ring makipag-usap sa Swallow Capital tungkol sa dalawang bagay na ito. Ito lang ang intensyon ko, pero I will try my best to promote it. Taos-pusong sinabi ni Jasper kay Gary, kung gagawin ko ito, sana ay samahan mo ako ni Seamus at tulungan ako. Ngumiti si Gary at sinabing, madi-discharge na si Seamus pagkatapos nito. Depende sa kung ano ang balak niya pagdating ng panahon. Sa palagay ko ay hindi ito magiging isang malaking problema, ngunit isasaalang-alang ko ito muli. Pagkatapos ng lahat, ako ay nanirahan at nagsanay sa departamentong ito ng higit sa 100 taon at hindi ko naisip na umalis. Okay, hihintayin ko ang good news mo, sabi ni Jasper. Hindi nagtagal, si Ambassador Werner ay nagdala ng sarili niyang magandang balita para kay Jasper. Sumang-ayon ang mga nakatataas sa plano ni Jasper at gagamit sila ng ilang espesyal na mapagkukunan para tulungan si Jasper na umalis sa Sunrise Land at maabot ang Finland ng ligtas. Kung tungkol sa kung ano ang tinatawag na espesyal na mapagkukunan, walang ideya si Jasper. Gayunpaman, napakatalino niyang hindi magtanong. Gayunpaman, dahil napagpasyahan na ang usapin, dapat nilang gawin ito sa lalong madaling panahon. Sa malalim na gabi, nilapitan ni Jasper si Ambassador Werner upang pag-usapan ang paraan ng pag-alis niya sa embahada. Magbubukas sa iyo ang ilang espesyal na channel sa pagkakataong ito para tulungan kang umalis sa Sunrise Land, ngunit napakaraming tao ang nanunood mula sa labas ng embahada. Upang maiwasang malantad ang mga espesyal na channel na ito, kailangan nating gumawa ng paraan para makaalis sa embahada at makarating sa napagkasunduang lokasyon. Nagulat si Jasper sa sinabi ni Ambassador Werner. Ang pag-alis sa embahada ay talagang napakasimple. Dapat magmayabang na lang tayo umalis dito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1648. Ang mga salita ni Jasper ay pumukaw sa interes ni Ambassador Werner. To be honest, matagal akong nakipag-usap sa military attaché ng embassy, pero hindi kami nakagawa ng foolproof na solusyon. Paano ka naniwala? Tumawa si Jasper at sinabing, Ambassador Werner, mali ang iniisip mo tungkol dito. Inaasahan ng Sunrise Land na makakalabas ako sa embahada sa lalong madaling panahon, kaya dapat natakpan ng mga nunal at pagbabantay ang buong embahada upang kahit isang lamok ay hindi makaalis sa lugar na ito. Gayunpaman, hindi sila maglakas loob na mag-imbestiga sa ilang individual. Halimbawa, ang mga embahador mula sa ibang mga bansa, novel drama. Nagliwanag ang mga mata ni Ambassador Werner sa sinabi ni Jasper. Ambassador Werner, kailangan kitang guluhin sa bagay na ito.
Dapat kang makipag-ugnayan sa mga ambasador na may magandang relasyon sa ating bansa sa lalong madaling panahon gamit ang iyong pangalan at imbitahan sila sa isang piging, lalo na ang diplomatic ambassador ng Coreana. Anyayahan mo siya, at kapag natapos na ang piging, susundan ko sila palabas. Nagmamadaling tanong ni Ambassador Werner, ibig mong sabihin ay magbabalat kayo ka bilang isang diplomatikong manggagawa mula kay Coreana at aalis kasama ang ambasador ni Coreana. Paano magiging ganito ka-simple? Sigurado akong may isip din ito ng Sunrise Land. Bagamat ang diplomatic staff ng bawat bansa ay may diplomatic immunity at walang karapatan ang Sunrise Land na siyasatin at hanapin ang mga diplomatikong staff ng ibang bansa, ngunit paano kung ang Sunrise Land ay hinihimok na gumawa ng desperadong aksyon? Dapat tayong maging mas maingat tungkol dito. Kinabukasan, sa Summerland Embassy sa Sunrise Land na nasa gitna ng bagyo, biglang naglabas si Ambassador Werner ng banquet invitation sa mga diplomatikong ambasador ng 6 na iba pa. Mga bansa, sinabi niya na ang taong ito ay ang kanyang 3 taon bilang isang diplomatic ambassador sa Sunrise Land, kaya kailangan itong ipagdiwang. Dahil sa maliwanag na walang katuturang dahilan na ito, ang mga ambasador ng 6 na bansang iyon ay pumunta sa Summerland Embassy ayon sa napagkasunduang oras matapos na konsultahin ang mga Foreign Affairs Department ng kani-kanilang bansa. Ang lahat ay isang diplomat at ang diplomasya ay walang halaga. Ang ganitong uri ng pribadong salo-salo ay mapapakahulugan pa nga ng labas ng mundo, kaya ang itineraryo ng lahat ay napakababa. Gayunpaman, hindi sila makakapagtago mula sa mga snitches mula sa pamahalaan ng Sunrise Land. Ang impormasyon ay agad na iniabot sa mga kamay ng isang kinauukulan. Tatakas si Jasper. Sa kanyang propesyonal na pang-amoy, agad na gumawa ng tamang paghatol ang kinauukulan. Bantayan ang lahat ng diplomatic ambassador at ang kanilang entourage na dumadalo sa piging na ito, lalo na ang dami ng tao. Dapat mong tandaan kung ilan ang pumasok at ilan ang lumabas. Tandaan, kailangan mong bantayang mabuti si Coreana. Matapos maibigay ang utos, daan-daang snitches ang agad na kumilos. Hindi lang sila nag-observe gamit ang mga mata ng tao, kundi ang siksik na surveillance system sa paligid ng embahada ay ginamit lahat. Sa puntong ito, kahit isang lamok na lumilipad ng Summerland Embassy ay iimbestigahan. Hindi nagtagal, ginanap ang piging sa likod ng hardin ng Summerland Embassy. Sa lahat, salamat sa pagpunta. Ngayon ay isang personal na imbitasyon mula sa akin kaya hindi namin pag-usapan ang tungkol sa opisyal na negosyo. Isa lang itong pagkakataon at pagkakataon para sa lahat para patatagin ang ating pagkakaibigan sa isa't isa. Si Ambassador Werner ay eleganteng nagbigay ng isang simpleng pambungad na talumpati at pagkatapos ay opisyal na nagsimula ang piging. Sa kalagitnaan ng piging, natagpuan ni Ambassador Werner ang ambassador ni Coreana, si Hunter McIntyre. Ambassador McIntyre, pagkatapos nito, maaari kang makatagpo ng ilang problema sa Sunrise Land dahil pumunta ka sa aking piging, kaya't patawarin mo ako. Ang mga salita ni Ambassador Werner ay ikinatuwa ni Hunter. Aniya, okay lang. Nakatanggap ako ng domestic order para ibigay ang lahat ng posibleng tulong. Hindi ako tatanggi sa kahit anong gusto mong gawin ko. Nagliwanag ang mga mata ni Ambassador Werner at sumagot siya, kung humiling ang Sunrise Land na siyasatin kapag katapos ng piging, mangyaring gumawa ng naaangkop na mga protesta at pagtutol. Saglit na natigilan si Hunter, at nagtanong siya, hindi ba kasama ko si Mr. Lane? Ngumiti si Ambassador Werner at umiling. Sagot niya, hindi kanya susundan dahil siguradong susubaybayan ka ng Sunrise Land. Mukhang nag-iisip si Hunter. Ngumiti siya, tumango, at sinabing, naiintindihan ko. Sa mga salita ni Summerland, ito ay tinatawag na paggawa ng isang bagay sa ilalim ng pabalat ng isa pa. Gagawin ko ng maayos ang aking tungkulin. Haha, si Ambassador McIntyre ay may malalim na pag-unawa sa kultura ng Summerland. Kami at ang Summerland ay magkakaibigang bansa, kaya natural na gusto naming mas maunawaan ang isa't isa. Nagkatinginan ang dalawang ambasador at nagtawanan. Kapag nakaharap sa Sunrise Land, nagkaroon ng tiyak na pundasyon ng kooperasyon ang Summerland at Coreana. Maliban doon, ang lahat ay kakompetensya pa rin sa mga tuntunin ng mga interes. Hindi ito magbabago anumang oras sa lalong madaling panahon. Natapos ang piging sa loob ng ilang oras.
Ang mga ambasador ng iba't ibang bansa ay nagsimulang umalis ng isa-isa. Dahil sa kagandahang loob, tumayo si Ambassador Werner sa pintuan para paalisan ang mga ambasador. Umalis ang Ambassador Hunter ni Corana sa gitna ng karamihan. Matapos magkamayan at mag-usap sandali ang dalawa, inihatid na ni Ambassador Werner si Hunter sa kotse. Pagkatapos, pinanood niyang umalis ang convoy bago pinaalis ang ambasador ng ibang bansa. Mukha namang normal ang lahat. Gayunpaman, karamihan sa mga snitches ng Sunrise Land ay naakit ng convoy ng ambasador ng Corana. Nagmaneho ng maikling distansya ang convoy ni Hunter bago sila bumangga sa isang blockade. Ambassador, gusto ng Sunrise Land na suriin ang aming convoy. Nagsumbong ang nasa unahan kay Hunter. Blankong sinabi ni Hunter, kami ay mga diplomatikong ambasador na kumakatawan sa mga interes at imahe ni Corana. Sa tingin ba nila masusuri nila tayo kahit kailan nila gusto? Sabihin sa kanila na hindi sila autorisadong suriin kami. Matapos maibigay ang utos, mabilis na ipinasa ito ng nasasakupan na namamahala sa pakikipag-usap sa mga autoridad ng Sunrise Land. Ang taong mula sa Sunrise Land na susuri sa kanila ay hindi nang ahas na maliitin sila. Pagkatapos ng lahat, ang diplomasya ay walang halaga. Sa lalong madaling panahon, pagkatapos ng maraming mga layer ng komunikasyon, ang taong namamahala. Lumitaw sa tabi ng sasakyan ni Hunter. Ambassador McIntyre, I'm very sorry. Dahil may traidor sa loob natin na umaalis, nag-aalala kami na banta niya ang iyong kaligtasan, kaya dapat gawin ang ilang simpleng pagsusuri. Nagmukhang magalang ang kinauukulan, ngunit sa katunayan, mabangis niyang sinabi ito. Ibinaba ni Hunter ang bintana ng kotse at walang pakialam na sinabi, baliwalain mo ba ang panganib na magdulot ng hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa at pipilitin mong gawin ito? Pinaikit ng kinauukulan ang kanyang mga mata at diretsyong sinabi, sumusunod lang ako sa utos. Ako ay isang diplomatic ambassador at mayroon akong diplomatic immunity. Kung gagawin mo ito, tiyak na magpo-protesta ako sa iyong bansa, malamig na sabi ni Hunter. Ngumisi ang kinauukulan. Ikinaway niya ang kanyang kamay sa kanyang mga nasasakupan at nagutos, simulan ang inspeksyon at huwag palampasin ang anumang mga lugar. Pinanood ni Hunter ang mga tao sa Sunrise Land na sinusuri ang convoy at lahat ng kasama niya. Malamig ang kanyang mukha, ngunit nakaramdam siya ng saya sa kanyang puso. Buti na lang at wala si Jasper sa kanila. Kung hindi, magiging napakahirap ipaliwanag. As far as Wit was concerned, itong mga taong Summerland na ito ang pinakamatalino pa rin at nilalaro nila ang mga taong Sunrise Land na parang mga tanga. Kasabay nito, bumukas ang pinto ng desyerto na Summerland Embassy at dahan-daang lumabas ang isang truck na responsable sa paglilinis ng mga basura. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1649. Bagamat karamihan sa mga snitch sa gate ng embassy ay naakit ni Corana, sa panahon ngayon, walang ganap na pipi. Sa makatuwid, may grupo pa rin ang gate ng Summerland Embassy na nakatayo kung sakali. Boss, bakit umaalis ang truck ng basurang ito sa ganitong oras? Ang isang snitch na namamahala sa pagsubaybay sa pintuan sa harap ay nagtanong sa kanyang superior na may pagdududa. Hindi ba ito kakaiba? Inip na pinandilatan ng superior ang kain na hinalang nasasakupan. Kamakailan lamang, sinisikap niyang pakilyusan ang trabaho at matigas na sinabi, ang mga diplomat na ito ay nagparty sa loob. Siyempre, ang mga basura ay kailangang linisin at sila ay lumalabas mula sa harap ng pinto ng walang kabuluhan. Anong kakaiba dun? Nag-aalalang tanong ng subordinate, gusto mo bang suriin ito? Isang garbage truck lang. Magagawa mo ito kung gusto mo, hindi ako pupunta. Napakabango. Humiga ang superior sa kotse, pumikit, at sinabing, tawagan mo ulit ako kung may sitwasyon. Huwag gumawa ng kaguluhan tungkol sa mga bagay tulad ng mga truck ng basura. All-night shift ako kahapon at ngayon kailangan kong magpahinga. Huwag mo akong istorbohin. Ang nasasakupan ay nag-alinlangan sandali ngunit nagpa siya na pumunta at tingnan. Inihinto niya ang truck ng basura at pinaalis ang driver. Ang driver ay isang napaka-ordinaryong tagapaghatid ng basura. Naiinip niyang tanong, ano ito? Kailangan mo bang suriin ang truck ng basura? Hindi siya pinansin ng taong ito. Sumakay siya sa kotse at tumingin sa cabin. Gayunpaman, nalaman niyang walang tao sa loob.
Gusto niyang pumunta sa likod at tingnan muli, ngunit ang baho ng basura ay nawalan siya ng loob. Forget it, hindi magtatagol dito ang isang big shot na tulad niya. Maaaring sumama siya sa convoy ng Corana Embassy o nasa Summerland Embassy pa rin siya. Kinawayan ng lalaki ang kamay at sinenyasan ang garbage truck na umalis na. Nagmamaktol ang driver at sumakay sa truck. Maya-maya, yumanig ang truck at sumuray-suray pabalik sa kalsada. Ang truck ng basurang ito ay umalis sa lungsod at hindi nagtagal ay nakarating sa planta ng pagtatapon ng basura, na nagkataon na naging desyerto. Mula sa likod ng truck ng basura ay lumabas ang isang figure. Matapos makumpirma ang kanyang kaligtasan, nahiga si Jasper sa gilid ng truck at napabuga ng hangin. Naubusan ng oxygen ang maliit na oxygen cylinder na dala niya 2 minuto na ang nakakaraan. Hindi niya napigilan ang pagkuha ng 2 subo ng hangin mula sa truck ng basura at halos mawalan ng malay. Habang huminto ang truck ng basura sa pulang ilaw, gumulong si Jasper at tumalon palabas ng sasakyan. Pagkatapos, pumili siya ng isang direksyon at mabilis na tumakbo palayo. Makalipas ang mahigit 1 oras, sa isang lugar na katulad ng urban-rural fringe, bumili si Jasper ng ilang bagong damit at pinalitan ito sa ilalim ng sobrang naiinis na tingin ng clerk. Pagkatapos, itinapon niya ang mahalagang suit sa kanya, novel drama. Pagkatapos ng lahat ng ito, nakahanap si Jasper ng ligtas na lugar para mag-dial ng numero. Ito ang numerong ibinigay sa kanya ni Ambassador Werner bago siya umalis, para makontak niya kaagad ang tao pagkatapos niyang ligtas. Pagkatapos, ang kabilang partido ay magpapadala ng isang tao upang sunduin siya. Ako na, maikling sabi ni Jasper. Sandaling katahimikan ang nasa kabilang dulo ng telepono. Pagkatapos, isang boses ang nagsabi, manatili ka sa kinaroroonan mo, may ipapadala ako kaagad. Hindi mo ba kailangan sabihin ko kung nasaan ako? Nagulat si Jasper. Kung hindi kita mahanap, ang mga tao sa linya ng trabaho ko ay mawawalan ng trabaho. Natapos magsalita ng malamig ang kabilang partido at diretsong ibinaba ang telepono. Ang galing, bulalas ni Jasper. Wala pang kalahating oras, huminto sa harap ni Jasper ang isang hamak na sasakyang pangkomersyal na makikita kahit saan sa mga lansangan. Walang sabi-sabing pumasok si Jasper sa sasakyan. Maliban sa driver, may kasama pang isang medyo may edad na lalaki sa kotse. Hindi nagsalita ang kabilang partido at ayaw ding makipag-usap sa kanila ni Jasper. Mas mainam kung ang isang negosyanteng tulad niya ay lumayo sa mga ganitong uri ng tao maliban kung talagang kinakailangan. Sa dami ng nalalaman niya, mas magiging mahirap para sa kanya. Mukhang nasiyahan ang kabilang partido sa pagiging mataktika ni Jasper. Bagamat hindi pa rin siya umiimik ay naging banayad ang kanyang tingin. Mahigit 2 oras na humandar ang sasakyan bago huminto sa isang maliit na pier sa isang fishing village. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1650, sumakay ka sa bangka, sinabi ng medyo may edad na lalaki ang kanyang unang mga salita kay Jasper. Napatingin si Jasper sa maliit na speedboat na puno ng tao. Ang bangka ay puno ng mga ordinaryong tao na may manhid at walang pakialam na mga ekspresyon at nakasuot ng sira-sira na damit. Ito ay isang smuggling boat na dalubhasa sa illegal entry. Ipapadala ka ng bangkang ito sa Corana. Kapag naabot mo na ang Corana, magiging malaya ka na kung saan mo gustong pumunta. Pagkatapos ng paliwanag, isinara ng medyo may edad na ang pinto at agad na pinaandar ang sasakyan. Napaawang ang sulok ng bibig ni Jasper. Pagkatapos, sa ilalim ng malamig na tingin ng kapitan ng bangka, sumakay siya sa bangka at umupo sa huling upuan. Kayong mga baboy, itikom ninyo ang inyong mga bibig. Walang sino man ang pinapayagang magsalita sa daan. Kung may manggulo, sisipain ko sila sa bangka para pakainin ang mga isda. Alam mo na ako ay isang tao sa aking mga salita. Mahigpit na sumigaw ang pinuno ng bangka at tinoon ang pansin sa ilang kabataan at malalakas na kabataan kabilang si Jasper. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na magmaneho. Napakabilis ng speedboat. Dahil isa itong negosyong smuggling, pipili sila ng mga ruta kung saan magiging maalon ang dagat para mas kakaunti ang mga barkong dumadaan. Ang resulta ay ang lahat ng tao sa bangka ay naiwang hindi komportable. Karamihan sa mga taong sakay ay nasa katanghaliang gulang at matatanda.
Kaunti lang ang mga babae ang sakay, habang ang isa ay may hawak na bata. Ang bata ay 7 o 8 taong gulang lamang. Ang maningning niyang mga mata ay nakatingin ng curious kay Jasper na nakaupo sa tabi niya, novel drama. Gayunpaman, hindi nagtagal at nagdulot ng sakit sa mga tao ang marahas na umuugong na barko. Ang ilang mga tao ay nagsimulang madamay sa dagat at sila ay nagsusuka ng galit habang nakahiga sa gilid ng bangka. Sisipain ng pinuno ng amo ang mga ingay na ito. Siya ay lubhang malupit sa kanila. Kahit nasa discomfort din si Jasper, tiniis niya ito. Ayaw na rin niyang isipin ang mga nangyayari sa paligid niya. Ang mas kaunting mga komplikasyon ay mas mabuti. Gusto lang ni Jasper na maabot si Corana sa lalong madaling panahon. Buho. Ang bata na nakahiga sa mga bisig ng dalaga sa tabi ni Jasper ay biglang umiyak dahil sa sobrang pagkadismaya. Takot na takot ang dalaga. Mabilis niyang hinawakan ang anak para aliwin ito. Damn it, I hate the people who bring their children the most. Kahit umiiyak siya ngayon, patahimikin mo siya ngayon. Gusto mo na bang mamatay? Nagalit ang pinuno ng bangka at nagmura. Namutla ang mukha ng babae sa takot. Nagmamadaling sabi niya, I'm sorry, pasensya na po. Masyadong discomfort ang bata at inaalo ko siya ngayon. Gayunpaman, habang ginagawa niya ito, mas malakas ang pag-iyak ng bata. Lumapit ang pinuno ng bangka sa babae at hinawakan ang kwelyo ng bata. Pagkatapos, isinabit niya ang bata sa gilid ng bangka at sumigaw, kung ilantad tayong lahat ng bastos na ito, itatapon ko siya sa dagat ngayon din. Napasigaw ang babae at lumuhad para kunin ang pantalon ng pinuno para humingi ng awa. Bata pa lang siya at wala siyang alam. Huwag mo siyang takutin kung gusto mo siyang tumahimik. Sa wakas ay nagsalita si Jasper na nakakunot ang noo habang nakaupo sa isang tabi. Ayaw din niyang malantad silang lahat. Nasa teritoryo pa rin sila ng Sunrise Land, at kung mahuli sila ng Coast Guard ng Sunrise Land, malalagay siya sa malaking problema. Gayunpaman, hindi mapanood ni Jasper ang pinuno ng bangka na inihagis ang bata sa dagat. Isara mo yang butas mo. Ito ay walang kinalaman sa iyo. Kung hindi ka kumilos, itatapon din kita sa dagat. Lumingon ang pinuno at sinigawan si Jasper. Pagkatapos, binitawan niya at itinapon ang bata sa dagat. Namilog ang gilid ng mga mata ni Jasper, at mabilis niyang inabot ang manggas ng bata. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1651. Ang ginawa ni Jasper ay nagantihan ng maraming pasasalamat mula sa babae, ngunit galit na galit ang pinuno ng bangka. Mula sa kanyang pananaw, hinahamon ni Jasper ang kanyang awtoridad. Gusto mo bang mamatay? Ang pinuno ng bangka ay galit na naglabas ng baril sa kanyang baywang, itinutok ito sa ulo ni Jasper, at sinubukang hilahin ang gatilyo ng may masamang tingin. Walang pakialam na tumingin si Jasper sa pinuno ng bangka at sinabing, I advise you to calm down. Kung itatabi mo ang baril ngayon, magkukunwari akong walang nangyari, kung hindi, mamamatay ka at mamamatay din ang buong pamilya mo ng kawawa. Maniwala ka sa akin, hindi ko sinusubukan na takutin ka o manloko. Marahil sa sobrang kalmadong tugon ni Jasper na ikinagulat ng pinuno ng bangka, sa sandaling iyon, nag-alinlangan siya. Boss, kalimutan mo na. Sa sandaling ito, isang subordinate ang lumapit at bumulong sa tainga ng pinuno ng bangka, bagaman ang mga taong ito ay pawang mga baboy, magiging mahirap para sa atin kung sila ay madala sa desperasyon. Hindi namin maaaring patuloy na itapon ang mga ito sa dagat. Malapit na tayo, kaya bitawan mo na lang siya. Ang pinuno ng bangka ay binigyan ng paraan upang maalis ang sitwasyong ito. Malamig siyang bumantong hininga, iniligpit ang baril, at sinabing, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, kapag naulit ito, tiyak na papatayin kita ng isang bala. Habang pinagmamasdan ni Jasper ang pag-alis ng pinuno ng bangka, gumaan ang pakiramdam niya. Sa totoo lang, ayaw niya talagang harapin ang mga desperado na ito. Ang kabilang partido ay isang hindi makatwirang punong malupit at ang kanyang buhay ay palaging nasa linya. Samantala, si Jasper ay nagkakahalaga ng 10 bilyon at ang isang hibla ng kanyang buhok ay nagkakahalaga ng higit sa kabilang partido. Sa isip ng isang negosyanteng tulad ni Jasper, ang pakikipaglaban sa ganitong uri ng tao ay katumbas ng pagkawala ng pagpapalit ng ginto sa mga bato. Salamat, salamat.
Mahigpit na hinawakan ng babae ang anak habang nagpapasalamat kay Jasper. Huwag mo akong pasalamatan. Manahimik ka na lang. Kung inisin mo ulit siya, tapos na tayong lahat, sabi ni Jasper. Naiiyak na tumango ang babae, mahigpit na niyakap ang bata at tumahimik. Napasulyap si Jasper sa takot na bata at saka napagtanto na mixed race pala ang bata. Ang kanyang ina ay mula sa Sunrise Land ngunit ang bata ay may asol na mga mata, na nagpapakita na ang kanyang ama ay isang westerner, novel drama. Gayunpaman, wala itong kinalaman kay Jasper. Matapos ang isang sulyap, ibinaling niya ang kanyang ulo at tahimik na naghintay sa speedboat na makarating sa destinasyon nito. Ang speedboat ay mabilis na tumakbo sa buong daan. Malalaki ang alon at muntik na silang makatagpo ng kalamidad ng ilang beses sa paglalakbay. Dalawang matandang stowaways ang nahulog sa dagat dahil hindi sila makahawak at nilamon ng karagatan sa isang kisap mata. Ang pinuno ng bangka at maging ang ibang tao sa speedboat ay mukhang walang pakialam. Walang may planong bumalik para iligtas sila. Napabuntong hininga na lamang si Jasper nang makita ito. Hindi siya santo, at hindi niya kayang pangalagaan ang sarili sa ganitong uri ng kapaligiran. Sa harap ng kapangyarihan ng kalikasan, wala siyang kapangyarihan at wala siyang paraan para iligtas ang dalawang stowaways na maaaring alam na kung paano sila haantong. Makalipas ang mahigit 2 oras, sa wakas ay dumaong ang speedboat sa isang mabuhanging dalampasigan. Bumaba ka, umalis ka na. Sa gitna ng sigaw ng pinuno ng bangka, mahigit 20 tao ang nakapila na parang mga baboy at pinaalis sa bangka. Nang makarating si Jasper at ang iba pa sa pampang, ilang super-powered na mga searchlight ang biglang lumiwanag mula sa lahat ng direksyon sa madilim na dalampasigan. Sa isang iglap, pinawi ng searchlight ang dilim ng gabi, na nagpapaliwanag sa dalampasigang ito na kasing liwanag ng araw. Napatingala ang lahat, puno ng pagkaalarma at pagkabalisa ang mga ekspresyon nila. Anong nangyayari? Napasigaw sa takot ang pinuno ng bangka. Ang una niyang reaksyon ay tumalikod at tumakbo. Gusto niyang sumakay sa bangka at tumakas. Ang mga nasa negosyong smuggling ay palaging nahaharap sa mga panganib. Ang pinakamalaking panganib ay ang mahuli ng mga awtoridad. Ang smuggling ay isang felony kahit saang bansa ka naroroon, at ang mga taong nag-organisa ng smuggling, kapag nahuli, ay mahaharap sa 20 taon sa bilangguan kung sila ay papalorin, habang ang mas malubhang nagkasala ay makukulong habang buhay. Bukod sa inaresto ng mga awtoridad, mayroon ding negosyong human trafficking. Ang mga stowaway na ito ang magiging perpektong kandidato para sa kanila. Ang mga trafficker ay handang patayin ang pinuno ng bangka para lamang mahuli ang mga stowaways na ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1652. May putok ng baril na sinabayan pa ng hiyawan ng pinuno ng bangka. Bumuhos ang dugo mula sa kanyang hita habang siya ay tumatakas, at pagkatapos ay nakita siyang nahulog sa dalampasigan at nagpupumiglas. Sa likod ng searchlight, lumabas ang isang grupo ng mga tao. Lahat sila ay armado ng mga baril at bala, at lahat sila ay may mabangis at nakamamatay na hitsura. Nang makita ito, nakahinga ng maluwag si Jasper. Ang pinakakinatatakutan niya ay ang mga opisyal ng Sunrise Land. Sa paghusga sa kung paano sila nakadamit, ang mga taong ito ay kumakatawan sa ibang tao. Tahimik siyang nagtago sa gitna ng mga tao. Ayaw ni Jasper na makaakit ng atensyon ng sinuman. Samantala, ang babaeng katabi ni Jasper ay umiyak at sumugod kasama ang bata nang makita ang isang lalaking nangunguna. Tuwang-tuwa rin ang lalaki. Agad niyang niyakap ang babae at ang bata. Ang eksenang ito ay nabigla sa lahat. Itinuro ng babae ang direksyon ng karamihan at may sinabi sa lalaki. Pagkatapos, nakita nilang lumakad ang lalaki na galit at tinapakan ang ulo ng pinuno ng bangka. Bago pa man makahingi ng awa ang pinuno ng bangka, tinapakan na ng lalaki ang pinuno ng bangka, dahilan para mapasigaw ang lalaki. Kasabay ng pagkaway ng kanyang kamay, agad na lumapit ang isang subordinate na may dalang baril at kinaladkad ang pinuno ng bangka patungo sa mga anino. Diyos lang ang nakakaalam ng nangyari sa kanya. Lahat ng stowaways ay nanginginig sa takot. Lumapit ang lalaki kay Jasper sa patnubay ng babae. Hulaan ni Jasper kung ano ang mangyayari. Ang babaeng may hawak ng bata ay may napakalakas na lalaki. Ngayon, darating ang kabilang partido para sunduin siya. Habang nandoon siya,
Ipaghihiganti niya ang kanyang babae at magpapasalamat sa kanyang tagapagligtas. Kung naghihiganti siya sa pinuno ng bangka, magpapasalamat din siya kay Jasper. Dahil dito ay nakahinga ng maluwag si Jasper. Salamat sa pagligtas sa aking asawa at mga anak. Lumapit ang lalaki kay Jasper at sinsero at same time na sinabi. Napagtanto ni Jasper na ang kabilang partido ay talagang isang blonde westerner. Hindi lang siya, lahat ng nasasakupan niya ay mga dayuhan. Hindi naman masyadong binalak ni Jasper na makipag-interact sa mga taong ito. Kaya naman, maingat siyang sumagot, "You're welcome. Nandoon lang ako. Kailangan mong tanggapin ito." Naglabas ng ilang gold bar ang lalaki at ibinigay kay Jasper. Bumagsak ang mukha ni Jasper. Damn it, binibigyan siya ng lalaking ito ng mga gold bars sa publiko. Nag-aalala ba siya na hindi mabilis mamatay si Jasper? Oo nga, ang mga mahiyain na iligal na immigrant sa paligid niya ay naging inggit. Mula noong sinaunang panahon, ang kayamanan ay maaaring gumalaw sa mga tao. Posible na ang ilang mga taong ito ay nagpaplano na kung paano patayin si Jasper upang makuha ang kanyang ginto pagkatapos nilang maligtas. Hindi ko kaya, dapat alam mo kung bakit. Ngumiti ng pilit si Jasper. Napagtanto din ng lalaki na hindi perpekto ang sitwasyong ito. Dali-dali niyang iniligpit ang mga gintong bar at humihingi ng tawad. "I'm sorry, but I didn't think about it. Aalis ako kasama ang aking asawa at anak ngayon, kaya ito ang aking business card." Saglit na nag-isip ang lalaki, kumuha ng business card, at iniabot kay Jasper. Pagkatapos, sabi niya, "May utang na loob ako sa iyo. Kung kailangan mo ito, maaari kang makipag-ugnayan sa akin anumang oras, gagawin ko ang lahat na magagawa ko para sa iyo." Palm. Novel drama. Ang lalaki ay mabilis at mapagpasyahan. Umalis agad siya kasama ang kanyang team matapos makipag-usap kay Jasper. Nakahinga rin ng maluwag si Jasper. Damn it, mas maganda ang business card kaysa sa mga gold bar. Habang nakatingin sa business card, huminga ng malalim si Jasper. Gray Van Halen, isang namamana na Viscount mula sa Finland. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1653. Hindi akalain ni Jasper na ang ama ng isang taong iniligtas niya sa pagdaan ay magiging isang namamanang aristokrata. Ang ganitong uri ng tao ay napakabihirang sa modernong lipunan. Ang titulo ng maharlika ay higit na mahalaga kaysa sa tinatawag na mga bilyonaryo. Nakuha lamang ng ama ni Caden ang pinakamababang ranggo na noble title sa United Kingdom na hindi man lang namamana matapos ang pagsusumikap sa loob ng napakaraming dekada. Ang pinakamahalagang bagay ay ang Viscount ay mula sa Finland. Bilang isang republika na bansa, ang maharlikang pamilya ng Finland ay higit sa 100 taong gulang, at ang namamana ng mga maharlika na nanatili sa bansa ay mas kaunti kaysa sa mga higanteng panda. Isa pa, ang susunod na destinasyon ni Jasper ay ang Finland. Posible na ang pabor na ito ay gaganap ng isang mahalagang papel pagdating ng oras. Matapos maitabi ang business card, sinulyapan ni Jasper ang manhid at walang pakialam na mga taong nakapaligid sa kanya at tumakbo sa kadiliman ng hindi lumilingon. Bagamat hindi niya alam kung nasaan siya, alam ni Jasper na nasa loob siya ngayon ng mga hangganan ni Corana. Bagamat makontak niya kaagad si Sylvie, kailangan muna niyang alamin kung nasaan siya. Kaya, pagkatapos maglakad sa kalsada ng higit sa 1 oras, sa wakas ay nakita ni Jasper ang mga bakas ng sibilisasyon. Ito ay isang maliit na nayon sa tabi ng dagat. Hindi man na-develop, sapat na para kay Jasper. Matapos tanungin ang address, tinawagan ni Jasper si Sylvie. "Nasa Corana ka ba?" Nagulat si Sylvie na nasa kabilang dulo ng telepono. "Naipadala ko na sa iyo ang address. Halika at sunduin ako sa lalong madaling panahon. Kapag hindi ka dumating agad, baka pulubi ako sa lansangan." 40 minuto ang lumipas, isang convoy ang dumaan sa maliit na nayon ng pangingisda na dati ay walang pakialam. Natakot ang mga taga-nayon. Bumaba si Sylvie sa sasakyan, at nang mamataan niya ang Goscosan na si Jasper na nakaupo sa gilid ng kalsada, ang una niyang reaksyon ay pagtawanan siya. "Teka, gusto kitang kunan ng litrato ngayon bilang souvenir. Sigurado akong magiging napakahalaga nito." "Hahaha." Tumayo si Jasper na madilim ang mukha, pinandilatan si Sylvie, at sinabing, "Bilisan mo, may plano na ako."
Hahanap ako ng isang novelista upang isulat ang aking karanasan sa paglalakbay na ito sa isang script at pagkatapos ay gawin itong isang pelikula. Siguradong mabebenta ito ng husto. Nakangiting pumasok si Sylvie sa sasakyan. Hindi siya naiinis sa dumi at amoy ni Jasper. Habang ang isang kamay ay nasa baba, tumingin siya kay Jasper na may malalaking mata at curious na nagtanong, "Pwede mo bang sabihin sa akin muna ang iyong karanasan?" "Curious ako." Nakangusong sinabi ni Jasper, "Ako ay isang negosyanteng nahuli sa politikal na paghaharap sa pagitan ng dalawang bansa, at ako ay muntik ng maging kanyan na kumpe at maduraj. Sa tingin ko, iyon talaga." Nanginginig ang sasakyan at sa wakas ay nakahinga na ng maluwag si Jasper na kinakabahan at tensyonado. Pagkatapos mag-relax sa unang pagkakataon sa loob ng ilang oras, ang kanyang pagkahapo ay dinala sa kanya na parang tubig. Sa pagtingin kay Jasper, na nakatulog ng hindi namalayan, bumantong hininga si Sylvie, pinindot ang intercom, at kinausap ang driver, dahan-dahan ang pagmamaneho. Makalipas ang mahigit isang oras, nagising si Jasper nang makarating sila sa kanilang destinasyon. Ang una niyang kahilingan ay maligo, magpalit ng damit, at maghanap ka ng chef mula sa Summerland at ipagluto nila ako ng mesa ng mga pinggan at isang malaking kaldero ng kanin, bilisan mo. Ang kahilingang ito ay wala sa pamilya Senador Tel. Pagkatapos maligo, nagpalit si Jasper ng bagong set ng damit at umupo sa hapagkainan na nare-refresh ang pakiramdam. Habang nakatingin sa mesa ng masasarap na pagkain, napaiyak si Mr. Lane. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1654. Alam mo na pagtanto ko ang isang napakahalagang katotohanan, na kung ano ang pinakamahalagang bagay ay sa isang tao, sabi ni Jasper kay Sylvie habang hawak niya ang kanyang mga kubyertos, novel drama. Curious na tanong ni Sylvie, at nananatiling buhay iyon. Umiling si Jasper at marahas na kumuha ng bacon at pasta bago niya sinabing, busog ang tiyan. Ito ay may katuturan. Ang nagsabi nito ay ang ama ni Sylvie na si Emil. "Mister, nandito na si Emil," bati ni Jasper sa kanya. Tapos, itinuro niya ang sarili niya at nakangiting sinabi, "Hindi na ako magiging courteous sa'yo. Imposible naman talagang maging mindful sa manners kapag ganito ako." With a wave of his hand, Emil said, "You don't have to be. Maging sarili mo lang. Pwede ka muna kumain." Pagkatapos ng 2 plato ng pasta, sa wakas ay medyo nabusog si Jasper. Tapos, aniya, sa pagkakataong ito, kitang-kita sa lahat ang kontribusyon ng Senador Tel Corporation sa ating kooperasyon. Tatandaan ko ang pabor na ito at ibabalik ko ito sa hinaharap. Tumawa si Emil, kumikinang ang mga mata. Bagamat nagkaroon ng pakikipagtulungan si Senador Tel kay Jasper, talagang maraming bagay ang kailangang gawin ng maayos. Ang dahilan nito ay optimistic sila kay Jasper kaya naman nag-invest sila sa kanya. Bukod sa actual profitability ng investment, at least nakilala sila ni Jasper. Ito ay isang magandang simula. Dahil partner tayo, ito ang dapat nating gawin. Napangiti si Jasper sa magalang na pananalita ni Emil, ngunit hindi niya ito isinapuso. Si Jasper ay isang hanggal na isipin na ang mga lang mula sa Senador Tel ay hanggal dahil lamang dito. Kung mabubuhay sila bilang isang plutokratikong pamilya, nangangahulugan ito na walang sino man sa mga miyembro ng pamilya ang madaling pakitunguhan. Kung pag-uusapan, ang partnership na ito ay walang iba kundi isang palitan ng interes. Gayunpaman, ngayong nasa honeymoon na sila, hindi na kailangang magsabi ng marami. Sa pagkakataong ito, narito ako para dalhan ka ng isang balita. Tingnan natin ito. Kinawayan ni Emil ang kamay pagkatapos magsalita at nagutos na may magdala sa kanya ng computer. Kumakain si Jasper habang nakatingin sa screen ng computer. Nakikita niyang may press conference ang mga nakatataas. Ngayon, inaanunsyo namin na si Jasper Lane, isang merchant mula sa Solarman, at ang kanyang kumpanyang JW Capital, ay isasama sa listahan ng mga parusa. Walang mga lokal na kumpanya ng Sunrise Land ang papayagang makipagtulungan sa kanila habang ang lahat ng empleyado ng JW Capital, kasama si Jasper, ay pagbabawalan na makapasok sa Sunrise Land. Ito ay normal na pag-uugali upang protektahan ang ekonomiya at kalakalan ng Sunrise Land, at walang intensyon ng paghihiganti. Ito ay naaayon din sa internasyonal na kasanayan.
Halos mapahagalpak ng tawa si Jasper nang marinig ang ganoong pangungusap. Parusahan ako. Napakaliit ng mga duwende mula sa Sunrise Land. Ibinaba ni Jasper ang kanyang mga kubyertos at pinunasan ang kanyang bibig ng walang pag-aalala. Patuloy niya, hayaan mo na lang akong sanksyon nila. Inaasahan ba nilang pupunta ako sa Sunrise Land sa pangalawang pagkakataon sa buhay ko? Imposible naman. Hindi ako pupunta kahit na i-roll out nila ang red carpet para sa akin. Nang marinig ito ni Emil, maingat siyang sumagot, kung ang mga parusa ay ipinataw ng Sunrise Land, maaaring makaapekto ito sa globalisasyon ng JW Capital. Pagkatapos ng lahat, ang Sunrise Land ay kasalukuyang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Ang pinakamahalagang bagay ay ang mga parusa ng Sunrise Land ay makakaapekto sa saloobin ng maraming iba pang mga bansa na may magandang relasyon sa kanila. Ang mga parusa ng isang bansa ay hindi kakilakilabot. Kung ginawa ng Estados Unidos ang parehong, ito ay magbawas ng mga pagkakataon para sa JW Capital na mag-globalize ng kalahati. Kailangan mong pretuhin ng mabuti ang bagay na ito. Napangiti si Jasper sa sinabi ni Emil. Sabi niya, Mr. Emil, naiintindihan ko ang iyong mga alalahanin, ngunit pagkatapos ng lahat, ang lakas ay nagsasalita sa mundong ito. Kung sasabihin kong ang pagnenegosyo ng magkasama ay maaaring magdulot ng kita, sino ang tatanggi? Pagdating ng oras na iyon, walang sino man maliban sa mga tao mula sa Sunrise Land ang may pakialam sa sanksyon na ito. Tungkol naman sa saloobin ng Estados Unidos, hindi sila magpapataw ng unilateral na parusa sa isang menor de edad na karakter tulad ko. By the way, pakibili ng plane ticket papuntang Finland para sa akin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1655, Finland. Nagniningning ang mga mata ni Emil sa interes. Kahit anong gawin ng taong may katayuan at posisyon ni Jasper, hinding-hindi niya ito gagawin basta-basta. Kailangang may malalim na kahulugan sa likod ng kanyang mga aksyon. Kaya naman, naniniwala si Emil na kailangang may layunin si Jasper nang humiling siya na pumunta sa Finland. Mr. Lang, sa isang banda, pupunta ako sa Finland sa pagkakataong ito upang maiwasan ang pagtugis at pagpatay. Sa kabilang banda, tatalakayin ko rin ang pakikipagtulungan. Hindi ko alam kung mangyayari, pero kung may balita, pwede kong isama si Senador Tel para magkapera. Siguradong hindi kita makakalimutan. Alam ni Jasper ang iniisip ni Emil nang hindi man lang siya tinitingnan at aktibong nagpaliwanag. Gayunpaman, sa kaibuturan, hindi sinasadya ni Jasper na sabihin kay Emil ang kanyang plano na kumuha ng Nokia. Hindi tanga si Jasper. Gumagawa din ang Senador Tel ng mga mobile phone, at sa hinaharap, ang mga mobile phone ng Senador Tel ay maaaring makipagkompetensya sa Apple. Bagamat mahina ang mga benta sa loob ng bansa dahil sa iba't ibang salik sa hinaharap, hindi nito napigilan ang Senador Tel na humabol sa internasyonal na merkado at maging pangalawang pinakamalaking tagagawa ng mobile phone sa mundo. Kahit na ang mga mobile phone tulad ng HW at Mimur ay napakahusay na nagbebenta sa bansa, bukod sa HW na may sarili nitong teknolohiya sa pananaliksik, ang mga mobile phone tulad ng Mimur ay ginawa lamang mula sa isang component manufacturer na binili mula sa mga nangungunang tagagawa ng hardware sa mundo. Matapos dalhin ang mga ito pabalik sa Summerland, sila ay isasama sa mga mobile phone upang ibenta. Sa pagsasalita tungkol dito, si Senador Tel ay dating mahalagang supplier kay Mimur. Kung kalasin mo ang mobile phone ni Mimur, malalaman mo na wala sa mga bahagi nito ang ginawa sa loob ng bansa. Nagawa ni Senador Tel na makipagtulungan kay Mimur dahil walang kapital si Mimur para malampasan ito, at kahit umalis na si Senador Tel, hindi na nakaligtas si Mimur, kaya walang pakialam si Senador Tel kung gaano kasikat si Mimur sa Summerland. Kung tutuusin, kapag naging sikat si Mimur, mas kikita si Senador Tel. Gayunpaman, kung alam ni Senador Tel ang tungkol sa pagkuha ni Jasper ng Nokia, magiging iba ang mga bagay. Kapag naging matagumpay ang pagsasanib na ito, magkakaroon kaagad ang Summerland ng isang kumpanya ng pagmamanupaktura ng mobile phone na nireranggo sa nangungunang tatlo sa mundo sa mga tuntunin ng komprehensibong lakas at lakas ng R&D. Hindi ito isang bagay na gustong makita ni Senador Tel. Nang makitang napakalihim ni Jasper tungkol dito, hindi na nagpumilit pa si Emil. Kung tutuusin,
Nasa honeymoon period sila at hindi akalain ni Emil na may epekto kay Senador Tel ang pagtalakay ni Jasper tungkol sa pagtutulungan. Okay, hihilingin ko sa isang tao na mag-book sa iyo sa susunod na flight. Makalipas ang kalahating oras, nakatanggap si Jasper ng balita na handa na ang flight. Ginawa ni Sylvie ang kanyang tungkulin na ipadala si Jasper sa airport. Gusto mo bang kumuha ng Nokia dahil pupunta ka sa Finland? Novel drama. Tanong ni Sylvie sa sasakyan na ikinagulat ni Jasper. Sa paghusga sa iyong nagulat na ekspresyon, ang bagay na 80 hanggang 70% ko lang sigurado ay 100% na ngayon. Tumingin si Sylvie kay Jasper at tumawa. Mapait na ngumiti si Jasper at sinabing, marunong ka bang magbasa ng isip? Hindi ito nangangailangan ng pagbabasa ng isip. Ang Finland ay isang napakaliit na bansa at wala itong partikular na malalaking kumpanya. Maliban sa Nokia, mayaman ito sa mga yamang mineral, ngunit hindi kailanman nasangkot ang JW Capital sa industriya ng pagmimina. Alam ko na matagal ka nang nasa industriya ng mobile phone. Nag-aalala ka na baka magkasalungat ang negosyo mo sa lugar na ito kay Senador Tel, kaya pinili mong iwasan ang tanong na ito nang magtanong ang tatay ko, di ba? Nang makitang sinabi ito ni Sylvie, tumanggaw si Jasper at sumagot, oo. Kakausapin ko nga ang Nokia tungkol sa pagkuha, ngunit ang bagong Nokia ay puspusan na kaya maaaring hindi ako maging matagumpay. Hindi ko kailanman ipinapahayag ng maaga ang mabuting balita ng isang bagay na hindi tiyak. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1656. Tila nakangiti si Sylvie ngunit hindi niya itinuloy ang paksang ito. Hindi naman kasi ganoon kaganda ang relasyon nila. Sa isang kahulugan, sila ay mga kakompetensya pa rin sa industriya ng mobile phone, kaya nararapat lamang na hindi nila ituloy ang ilang paksa ng napakalalim. Kahit papaano sa ganitong paraan, magagarantiyahan nito ang kasalukuyang kooperatiba na relasyon nila sa isa't isa, habang may utang din sa kanila si Jasper. Sa airport, pagkatapos magpaalam ni Jasper kay Sylvie, sumakay na siya sa eroplano. Natural na business class ang flight na inayos ni Emil. Ang 7 o 8 oras na paglipad na ito ay nagbigay daan din kay Jasper na makapagpahinga ng mabuti. Paglapag ng eroplano sa Finland, naramdaman agad ni Jasper ang lamig. Tumawag siya ng taxi at dumiretso sa hotel. Sa Finland, si Jasper ay hindi ang parehong kauireng fugitive na natatakot na ibunyag ang kanyang kinaroroonan sa Sunrise Land. Noon, hindi siya nang ahas na gamitin ang kanyang mga credit card at maging ang cash at tseke. Ngayon, agad siyang nag-book ng pinakamagandang kwarto at saka humiling sa hotel na magpadala ng isang set ng mga damit sa kanya. Hanggat may pera, ang mga bagay na ito sa labas ng karaniwang saklaw ng serbisyo ay maaaring ayusin ng walang problema. Hindi diretsyong pumunta si Jasper sa Nokia ngunit sa halip, nanatili siya sa hotel ng 2 araw. Sa 2 araw na ito, naghihintay siya ng darating. Greg Costa. Ang Blau Mobiles ay may kakayahan na ngayong gumawa ng mga mobile phone sa Summerland, ngunit bahagya silang nakapasok sa 5 nangungunang kumpanya sa industriya. Ito ay kahit na pagkatapos lunukan si Fligan. Kung ang Blau Mobiles ay pinilit na bumuo sa kanilang sarili, sino ang nakakaalam kung sino ang matagal na maaaring tumagal? Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay katulad ni Jasper, na nagkaroon ng bentahe ng pagkakaroon ng mga alaala ng kanyang muling pagkakatawang tao. Sa makatuwid, talagang nasisiyahan si Jasper na kayang gawin ito ni Greg. Mr. Lane. Sa hotel room, nakita ni Greg si Jasper at tuwang-tuwa siyang tumakbo para bigyan siya ng mahigpit na yakap. Tumawa si Jasper, tinapik si Greg sa likod, at sinabing, ano Mr. Lane, wala tayo sa company kaya tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Ikaw at ako ay magkapatid bago ang mga nasasakupan. Matigas na umiling si Greg at sinabing, hindi, Mr. Lane lang ang matatawag ko sa iyo. Walang magagawa ng walang pamantayan o pamantayan. Kung masanay ako, hindi makakabuti sa pamamahala ng kumpanya kung direktang tinutukoy kita sa pangalan sa harap ng iba, novel drama. Napatingin si Jasper sa masungit na mukha ni Greg. Ang kanyang makisig na mukha ay parang dumaan sa malalaking pagbabago at paghihirap. Ngunit nawala rin ang orihinal na bata at walang muwang na anyo na tila napalitan ng pagiging mature at katatagan. Sa madaling salita, kung puro gwapo lang ang dating Greg, ngayon,
Taglay niya ang alindog ng isang tunay na lalaki pati na rin ang hatik ng isang matagumpay na tao. Not bad, masyado kang nagbago, natatawang sabi ni Jasper. Emosyonal na sagot ni Greg, it's not too much to call you my savior. Kung hindi dahil sa iyo, nabubuhay pa rin ako na mas masahol pa sa buhay ng isang hayop. Ngayon pakiramdam ko nasiyahan ako, at nalaman kong makabuluhan ang buhay. Ngumiti siya at inakay si Greg na maupo. Pagkatapos, sinabi ni Jasper, ang iyong mga kakayahan ay maliwanag din. Ang pag-unlad ng Blaumobiles ay kahanga-hanga. Bagamat bihira akong makialam, palagi akong nagtutuon ng pansin. Kung patuloy na susundin ng Blaumobiles ang momentum na ito, tiyak na magkakaroon ng lugar para sa Blaumobiles sa industriya ng mobile phone sa hinaharap. Naguguluhang tanong ni Greg, ngayon ang dami ng benta ng Blaumobiles ay nasa top 5 sa bansa. Talaga bang nag-aalala ka pa rin na ang Blaumobiles ay walang lugar sa industriya? Hindi mo naiintindihan. Ang mga pagbabago sa hinaharap sa industriya ng mobile phone ay makakasira sa lupa. Parami ng parami ang kapital na dadaloy. Maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin ko sa iyo na ang halaga ng output ng industriya ay tataas ng 20 ulit sa loob lamang ng 3 taon? Gayunpaman, ito ang mga pagbabagong mararanasan ng industriya ng mobile phone sa loob ng susunod na 10 taon. Maaaring maganda ang hitsura ng Blaumobiles ngayon at may malaking bahagi sa merkado, ngunit sa loob ng 10 taon, ang Blaumobiles na ganito ang laki ay matatawag lamang na isang maliit na workshop. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1657. Bakit ko hiniling sa iyo na pangasiwaan ang Blaumobiles ng mag-isa? Hindi naman ako basta-basta makakahanap ng industriyang pagtrabahuhan mo, di ba? Dahil sa sinabi ni Jasper, nagmamadaling sumagot si Greg, hindi naman. Ang ipinagagawa mo sa akin ay may katuturan. Tumawa si Jasper at sinabing, oo, sinasabi ko sa iyo ngayon, sa ngayon, ang PC, na nasa industriya ng personal computer, ay umuusbong, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, ito ay papalitan ng mga mobile phone o smartphone. Pagkatapos ng lahat, ang mga computer ay masyadong malaki at napakalaki, at hindi mo ito madadala kahit saan. Ngunit paano kung isang araw, ang mobile phone na maaari mong dalhin sa iyong bulsa anumang oras at anumang lugar ay magbibigay sa iyo ng kakayahang maglaro, makipag-chat online, at gawin ang lahat ng magagawa ng mga computer. Pagdating ng panahong iyon, kanino kaya ang panahong ito? Computer o mobile phone? Ang mga salita ni Jasper ay dahan-daang nagbukas ng isang engranding blueprint sa harap ni Greg. Lalong lumiwanag ang kanyang mga mata. Ngayon, ang Symbian operating system ng Nokia ay nagsimulang magpakita ng makapangyarihang mga kakayahan nito, at sa pagkakaalam ko, ang TerraZones KK ay mayroon ding mobile platform, na maaaring direktang i-install sa Symbian operating system, tama ba? Ngumiti si Jasper at sinabing, oo, parang hindi ka naging presidente ng Blaumobiles for nothing. Medyo atune ka pa rin sa mga bagay na ito. Sa kasalukuyan, tayo ay nasa ligaw at hindi sibilisadong yugto ng industriyang ito. Walang nakakaalam kung gaano kalaki ang mga bagay sa hinaharap. Ito ay tiyak na dahil dito na kailangan nating makipaglumba sa unahan ng lahat. Hindi natin kailangang kunin ang lahat, ngunit kailangan nating kainin ang hindi bababa sa 50% ng bahagi ng merkado sa ating mga tiyan. Ito ang unang pagkakataon na ipinakita ni Jasper ang kanyang mga ambisyon para sa industriya ng mobile phone sa harap ng iba. Excited na tanong ni Greg, kung ganoon, bakit tayo nandito? Ano pa ang gagawin ko pagdating ko sa Finland? Obviously, pumunta ako para bumili ng Nokia. Sa tingin mo ba narito ako para makita ang mga reindeer? Tumawa si Jasper. Hinaplos ni Greg ang kanyang mga kamay at naglakad-lakad sa silid, bumubulong-bulong habang naglalakad. Alam ko na ito ay ang pagkuha ng Nokia. Hindi ako naglakas loob na isipin ito noon pa. F***, kung ito ay upang makuha ang Nokia. Biglang bumagsak si Greg sa harap ni Jasper at sinabing may maningning na mga mata, kung gayon, magiging pinakamalaking brand ng mobile phone sa mundo ang Blaumobiles. Itinulak ni Jasper ang lalaki at galit na sinabing, hindi ganoon kadali. Ang isang kumpanyang tulad ng Nokia ay hindi kailanman makukuha ng pera, at kailangan kong harapin ang mga bagay na walang kaugnayan sa bagay na ito sa panahong ito.
Gayunpaman, dapat nating tuklasin ito ng higit pa. Hindi nagtagal, umalis si Jasper sa hotel kasama si Greg. Ang Finland ay may kakaibang geographical na lokasyon. Ang klima dito ay nahahati sa malamig na taglamig at hindi napakalamig na taglamig sa buong taon. Summer lang ay wala. Maaaring paminsan-minsan ay may maikling panahon ng tagsibol, ngunit kadalasan, sila ay may iwan sa lamig. Hindi sanay si Jasper sa panahon. Hinigpitan niya ang kanyang coat at dinala si Greg sa headquarters ng Nokia. Hindi tulad ng iba pang pandaigdigang multinasyonal na korporasyon, ang punong tanggapan ng Nokia sa Finland ay napakaliit at walang-walang katapusang mataas na gusali na magpapatingin sa mga tao. Pagtingin ngayon, doon. Parang hindi man lang gate, dahil isang batong monumento lang ang nakalagay sa gitna ng square, na may nakaukit na logo ng Nokia. Ito ay mas katulad ng isang pinalaking lugar ng parke sa halip na isang opisina. Ang kapaligiran sa parke na ito ay kaaya-aya, ngunit walang maraming mga gusali na nakatayo sa 6 na palapag ang taas. Karamihan sa mga gusali sa buong lungsod ay wala pang 6 na palapag ang taas. Ito ay ganap na naiiba mula sa domestic na pagtugis ng mataas na antas ng pag-unlad sa tahanan. Ang lugar na ito ay higit sa 100 hektarya, tama ba? Inggit na sabi ni Greg sa tabi ni Jasper. Gusto mo ba? Napatingin si Jasper kay Greg. Bumalik ka at gumawa ka ng isa. Kung ganoon ang kaso, magkano ang ipupuhunan mo sa akin? Nagningning ang mga mata ni Greg, novel drama. F*** off. Wala kahit isang barya. Ang Blau Mobiles ay kumikita na ngayon, ngunit gusto mo pa ring humingi ng pera para sa grupo. Alam na alam ni Greg ang mga pagbabago sa mga salita ni Jasper, at nagulat siya. Sa wakas, isasaayos mo na ba ang grupo? Maaga o huli, mangyayari ito. Ang panloob na kasunduan ay halos naabot na, ngunit ang mga dokumento ay hindi pa opisyal na inilabas at naisa publiko. Pagkatapos ng ilang buwan, sa tingin ko, babaguhin natin ang sistema kapag tama na ang panahon. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya si Jasper na makipag-usap pa ng kaunti kay Greg. Pumasok siya sa compound ng Nokia at sinabing, ang restructuring ng grupo ay pangunahing nakatuon sa negosyo nito at sa mga direktang subsidiary nito, tulad ng iyong Blau Mobiles. Talaga, hindi sila kasama sa saklaw sa panahon ng aming maagang yugto ng pagpaplano. Ibig sabihin, ikaw at ako ay gagawa pa rin ng sarili nating mga bagay. Sa mahigpit na pagsasalita, ang Blau Mobiles ay walang kinalaman sa JW Capital. Ang tanging koneksyon ay ako ang pangunahing mamumuhunan. Maaari mong isipin na parang ang Blau Mobiles ay isa pang kumpanyang itinatag ko ng pribado. Tumango si Greg at sinabing, naiintindihan ko. Mayroon ding isang kumpanya sa paggawa ng electronics sa JW. Kung pumasok ang Blau Mobiles, natatakot akong magkaroon ng problema. Ano ang iniisip mo? Sinaman ng tingin ni Jasper si Greg. Hindi naman kasing komplikado ng iniisip mo. Gusto ko lang paghiwalayin ang dalawang sistema. Kung gusto kong pagsamahin ang mga ito, magagawa ko ito sa isang pangungusap lamang. Kung ako ang nagpasya niyan, kung gayon maaari kang makipagkompetensya sa taong namamahala sa kumpanya ng electronics para sa trabaho, kung sino ang may mas malakas na kakayahan ay magiging presidente ng grupo ng negosyo. Gayunpaman, mas mahusay na maging ulo ng isang aso kaysa sa buntot ng isang leon. Isipin mo bilang kilos ng mabuting kalooban na iniwan ko ang ulo ng aso para sa iyo. Masayang sabi ni Greg, naiintindihan ko. Kung ang Nokia ay nakuha, dapat itong pag-aari ng Blau Mobiles, tama ba? Paghiwalayin natin ito. Binigyan ni Jasper si Greg ng 3 salita ng walang gaanong pangako. Kapag na-absorb na ng Blau Mobiles ang Nokia, ang lakas ng Blau Mobiles ay agad na lumaki hanggang sa pinalaking punto. Kung mapapamahalaan ito ni Greg ay isang bagay na kailangan nilang tukuyin, dahil ang kasalukuyang sistema ng pamamahala ng Blau Mobiles ay walang alinlangan na hindi makokontrol ang Nokia. Higit pa rito, palaging kailangang isaalang-alang ni Jasper ang JW Capital. Ito ay isang bagay lamang ng pagpili sa pagitan ng kaliwang bulsa o kanang bulsa para sa kanya, ngunit pagdating sa kumpanya, sino sa JW Capital ang hindi gustong kumagat sa piraso ng cake na ito? Bilang isang nakatataas, ang hindi pantay na paglalaan ng mapagkukunan ay bawal. Ang isa ay hindi dapat mag-alala tungkol sa kakulangan,
ngunit sa halip tungkol sa hindi pantay na pamamahagi. Kung ang bagay na ito ay hindi maayos na mahawakan, malalaking problema ang magaganap. Ang sagot ni Jasper ay naging dahilan ng pagbagsak ng mukha ni Greg. Naisip niyang tinawag siya ni Jasper dito partikular para mag-alok ng ilang magagandang benepisyo. Sa kasamaang palad, ang katotohanan ay hindi ganoon kadali. Gayunpaman, walang pakialam si Greg. Ibinigay mo sa akin ang lahat ng ito. Kaya gagawin ko ang lahat ng iyong ayusin at wala akong reklamo, ngunit hindi mo maaaring hayaang magdusa ang Blaumobiles. Nang marinig ang sinabi ni Greg, ngumiti si Jasper at tinapik siya sa balikat. Tingnan mo, kapag mas marami ang nasa ilalim ng iyong kamay, natural na mabubuo ang mga paksayon. Natural lang na makipagkumpetensya para sa mga benepisyo at mapagkukunan. Ito ay isang simpleng katotohanan na kahit ang marangal at banal na si Greg ay hindi maiwasan. Kung tutuusin, hindi lang ba niya ito ipinakita? Habang nag-uusap sila, nakarating sila sa office building. Hello, gusto kong makita si Mr. Reynoldson. Naglakad si Jasper sa front desk at sinabi sa magandang receptionist na may ngiti sa labi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1658. Ang receptionist ay isang magandang babae mula sa Finland. Ang kanyang mga amber na mata ay tumingin sa binata mula sa silangan at nagtanong, "May appointment ka ba?" Sabi ni Jasper, "Walang appointment, pero pakisabi sa kanya na nandito ang JW Capital. Makikilala niya ako." Novel drama. Saglit na nag-alinlangan ang receptionist at saka sinabing, "I will convey the message for you." Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Maya-maya, magalang na sinabi ng receptionist kay Jasper, "Maghintay ka muna, may kukuha sa iyo kaagad mula sa opisina ng presidente." Tumango si Jasper at sinabing, "Handa akong maghintay ng kaunti pa kung ibig sabihin nito ay mahahangaan ko ang isang babaeng kasing ganda mo." Namula ang makatarungang mukha ng receptionist, ngunit wala siyang lakas ng loob na magsalita. Ilang minuto lang ay may mga taong nagmamadaling lumabas ng elevator. Ang pinuno ay isang matulin na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may blonde na buhok. Nakasuot siya ng magandang suit at dirdiretsong naglakad patungo kay Jasper na nakaunat ang kamay. "Hello, ako si Benji, executive assistant ni Mr. Reynoldson. Siya ay nasa isang pulong at hindi maaaring sumama sa iyo ng personal. Sumunod ka sa akin sa itaas." Nakipagkamay si Jasper sa kabilang partido, tumango, at sinundan siya sa elevator kasama ang grupo ng mga tao. Panay ang tingin ng receptionist kay Jasper. Bagamat hindi niya kilala kung sino si Jasper, pagkatapos niyang ibalita ang pangalan ni JW Capital, narinig niya ang tono ni Benji na nagulat at nasasabik. Gayunpaman, alam din niya na maaaring nakipag-ugnayan lang siya sa isang taong misteryoso at makapangyarihan. Sa loob ng elevator, maingat na sinisiyasat ni Benji, "Nagtataka ako kung bakit personal na sumugod si Mr. Lane sa Finland. Alam mo, napakalaki ng domestic market ng Summerland, at may malaking bakante sa industriya ng mobile phone. Ang merkado na ito ay nangangailangan ng mga natatanging produkto at walang duda na sa lahat ng mga tatak ng mobile phone sa mundo, ang Nokia lamang ang karapat-dapat sa aking pakikipagsosyo." Ang mga salita ni Jasper ay nagbigay ng ngiti sa mukha ni Benji, at sinabi niya, "Oo, Mr. Lane, ikaw ay talagang isang negosyante na may magandang pangitain. Walang tatak ng mobile phone sa mundong ito na makakapantay sa Nokia." Hindi lang iyon ang naisip ni Benji, ngunit ang mga taong sumunod sa kanya ay nagpakita rin ng matinding pagmamalaki habang nakasuot sila ng mga ekspresyong katulad ng sa kanya. Nakita ito ni Jasper. Gayunpaman, ngumiti siya at hindi nagsalita. Sa kanyang nakaraang buhay, ang Nokia ay nahulog sa alikabok sa tuktok ng kaluwalhatian nito. Tila siguradong hindi lang dahil sa lakas ng Apple. Ipinagmamalaki ng Nokia. Ipinagmamalaki nila na minsan ay naisip nila na ang mga mobile phone na ginawa ng iba ay basura, at ang kanilang sariling mga produkto lamang ang anumang mabuti. Pagdating sa mga operating system ng mobile phone, ano ang Android at iOS? Ang Symbian ay hindi matatalo. Kung ang lahat ng tao sa isang kumpanya ay nagbahagi ng ganitong kaisipan, kung gayon ito ay hindi malayong matapos. Umupo sina Jasper at Greg pagkatapos nilang sundan si Benji sa isang reception room. Dahil ang presidente ng Nokia, si Reynoldson,
ay nasa isang pulong, si Benji, na isa lamang executive assistant, ay hindi kwalipikadong makipag-usap ng direkta kay Jasper. Dapat pumili ng isang tao sa kanilang sariling laki, kaya natural na itinakda ni Benji ang kanyang mga tingin kay Greg. Natural niyang inisip na si Greg ay isang subordinate na dinala ni Jasper, at pagkatapos lamang ng pakikipag-chat ay napagtanto niya na si Greg ay ang presidente ng Blaumobiles. Narinig ko ang tungkol sa Blaumobiles. Karamihan sa mga modelong ginawa mo ay idinisenyo upang gayahin ang Nokia. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1659. Medyo napahiya si Greg dahil sa sinabi ni Benji. Wala silang choice. Bago nilamon ang Fligan, ang Blaumobiles ay halos walang anumang independenteng kakayahan sa pagsasaliksik at pagpapaunlad. Ang kanilang orihinal na merkado ay nakuha din sa pamamagitan ng pamemeki at pagbebenta ng ilan sa pinakamabentang modelo ng Nokia sa mababang presyo. Ang kakulangan ng mga independenteng kakayahan sa pananaliksik at pagpapaunlad ay talagang isang pagkukulang ng Blaumobiles, ngunit nakuha namin ang Fligan ilang buwan na ang nakakaraan at ang susunod na bagong mobile phone ay ilulunsad sa lalong madaling panahon. Pagdating ng panahong iyon, tuluyan na tayong aalis sa anino ng Nokia. Napailing si Benji sa sinabi ni Greg at sinabing, Mr. Costa, hindi naman sa minamaliit kita. Sa katunayan, ang iyong pangungusap ay napaka-problema. Walang mobile phone sa mundo na makakaalis sa anino ng Nokia. Ginagaya tayo ng lahat. Pagkatapos ng lahat, sa pamamagitan lamang ng pagpapakilala ng ilang elemento na pinasikat ng Nokia, tulad ng layout ng camera bar at pamamahagi ng button, makikilala ng mga mamimili ang telepono. Tumaas ang kilay ni Greg na bahagyang nakaramdam ng galit. Marahil may katotohanan ang sinabi mo, ngunit ang mga elementong binanggit mo ay hindi orihinal na mula sa Nokia. Matagal na silang nagpakita. Ngunit ang Nokia ang nag-develop at nag-promote nito, tama ba? Matagumpay na sabi ni Benji. Ngumuso si Greg na mukhang hindi masaya. Natuwa rin si Jasper nang makitang natatalo si Greg nang maupo ito sa tabi ng huli. Nilamon ng lalaking ito si Fligan noon at ilang beses na ring narinig ni Jasper na nagsisimula na siyang maging mayabang. Hindi masamang bagay na gamitin ang pagkakataong ito para maunawaan ni Greg na ang Blaumobiles ay mahina pa rin. Habang nag-uusap ang dalawa ay bumukas ang pinto ng reception room. Pumasok ang isang matandang lalaki na may silver na buhok na nakasuot ng suit na may lumang pocket watch na nakasabit sa kanyang neckline. Bahagyang namumula ang mukha niya at mukha siyang masigla, novel drama. Lane, nakita sa maraming magazine sa pananalapi, ngunit hindi ko inaasahan na pupunta ka sa Finland sa kritikal na oras na ito. Medyo magalang ang tono at ugali ni Reynoldson. Pagpasok niya sa kwarto, proactive niyang inabot ang kamay niya at sinabi kay Jasper na may ngiti sa labi. Tumayo din si Jasper. Hinawakan niya ang kamay ni Reynoldson at ngumiti, Mr. Si Reynoldson ang bayani na nagdala sa Nokia ng kasalukuyang kaluwalhatian nito. Matagal ko nang gustong makilala si Mr. Reynoldson. Bakit hindi natin samantalahin ang pagkakataong ito at mag-chat? Tumawa si Reynoldson, at pagkatapos akayin si Jasper na maupo, sinabi niya, nagtataka ako kung bakit ka pumunta sa Nokia, Mr. Lane. Baka gusto mo lang tayong magkakilala. Kinaway ni Jasper ang kamay niya at ngumiti. Sagot niya, syempre, may mas mahahalagang bagay, gaya ng pagtulong kay Mr. Reynoldson na lutisin ang hidwaan sa pagitan ng iyong management at shareholders. Pagkasabi niya nito ay biglang nagbago ang ekspresyon ni Benji. Samantala, unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Reynoldson. Tumingin siya kay Jasper at sinabing dahan-dahan, hindi ko masyadong maintindihan ang ibig mong sabihin. Bilang isa sa mga pinakanamumukuntanging nangungunang profesional na mga tagapamahala, sa palagay ko dapat ay naunawaan mo ang aking plano sa unang pagkakataong sinabi ko ito, Mr. Reynoldson. Ako ay isang tagalabas, kaya paano ko malulutas ang salungatan sa pagitan? Ang pamamahala ng Nokia kasama ang mga shareholder. Siyempre, ito ay sa pamamagitan ng pagkuha ng Nokia. Ngumuso si Reynoldson. Then, he said unhappily, Lane, I think you will be disappointed this time. Una sa lahat, walang salungatan sa pagitan ng pamamahala at mga shareholder. Pangalawa, ang Nokia ay hindi kailanman naisip na makuha ng sinuman o anumang kumpanya.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1660. Nakita ni Jasper ang lamig at pagkadismaya ni Reynoldson. Hindi na siya nagulat dito. Habang tumatapik ang kanyang mga daliri sa desktop, sinabi ni Jasper, Mr. Reynoldson, kung ang Nokia at ang mga shareholder ay walang mga salungatan, kung gayon bakit ang Symbian V4.1 operating system ay hindi na-update pagkatapos ng napakatagal na panahon? Sa pagkakaalam ko, may malaking pagkakaiba sa mga opinyon sa pagitan ng pamamahala at mga shareholder tungkol sa pag-update ng sistemang ito. Mr. Reynoldson, itinataguyod mo na gawing mas inklusibo ang system, at isinasaalang-alang mo pa ang pagbubukas ng bahagi ng interface o kahit na bahagi ng source code upang mas maraming Symbian operating system developer ang makalahok at makabuo ng mas functional na mga mobile application. Sa puntong ito, mas gusto mong lumipat patungo sa Android system na napakahina pa rin ngunit mayroon ng partikular na user base. Gayunpaman, ang mga shareholder ay hindi sumasang-ayon. Iginigiit ng iyong mga shareholder na ang saradong operating system ng Symbian ay pag-aari ng Nokia, isang paninindigan na pinanghawakan nila sa loob ng maraming taon. Naniniwala sila na ang Symbian operating system pa rin ang pinakaginagamit na mobile phone operating system sa mundo, at ang Nokia ay hindi kailangang gumawa ng anumang mga pagbabago upang hindi magdulot ng anumang hindi kinakailangang mga panganib. Dahil sa sinabi ni Jasper, mas lalong nagdilim ang mukha ni Reynoldson, novel drama. Hindi iyon basta-basta sinasabi ni Jasper. Ito ay dahil ang bawat salita na sinabi ni Jasper ay direktang tumutukoy sa salungatan na nangyayari sa pinakadulo ng Nokia. Ito ang lahat ng nangungunang sikreto ng Nokia. Hindi niya talaga maisip kung paano nalaman ni Jasper, isang tao mula sa Summerland na nakikipaglaban sa mga kapitalista sa United States Dow Jones Index at exchange rate ng Sunrise Land 2 araw na ang nakalipas, ang mga sikretong ito. Mr. Lane, bagamat hindi ko alam kung saan mo nakuha ang impormasyon, tiyak na mali ang pagkakaintindi mo. Ang pamamahala ay nagbabahagi ng ilang mga konseptong hindi pagkakasundo sa mga shareholder, ngunit ang pagkakaibang ito ay tiyak na magaganap sa anumang malaking kumpanya. Hindi ito ang unang pagkakataon na nahaharap tayo sa ganitong sitwasyon sa Nokia. Magkakaroon kami ng mga paraan upang malutas ito at hindi ito kasing seryoso gaya ng sinabi mo. Natawa si Jasper nang makitang nagmamatigas pa rin si Reynoldson. Sa katunayan, mayroong dalawang perpektong pagkakataon upang makakuha ng Nokia. Ang unang pagkakataon ay 4 o 5 taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, ordinaryong telecom operator pa rin ang Nokia sa Finland. Ang Nokia, na gumawa ng malaking kapalaran sa industriya ng telecom, ay namuhunan sa lahat ng bagay. Sa kasagsagan nito, nakisali rin ito sa industriya ng bakal. Gayunpaman, tiyak na dahil sa mga bulag na pamumuhunan na ito na minsan ay nahulog ang Nokia sa isang desperado na sitwasyon at nasa bingit ng bangkarota. Ang hitsura ni Reynoldson ang nagligtas sa Nokia. Sa kabilang banda, ang pangalawang pinakamahusay na oras ay ngayon. Ang unang pagkakataon ay masyadong maaga, hindi banggitin na si Jasper ay hindi pa muling nagkatawang tao noon, kaya natural na imposible. Gayunpaman, alam ni Jasper na ang salungatan sa pagitan ng pamamahala ng Nokia at mga shareholder ay umabot sa hindi mapagkakasunduang punto. Sa huli, natapos ang usaping ito sa kompromiso ni Reynoldson. Pagkatapos ng lahat, ang mga shareholder ay ang aktwal na controllers ng kumpanyang ito. Gaano man kalakas ang pamamahala, kung ang mga shareholder ay bumagsak sa kanila, si Reynoldson ay hindi mananalo laban sa kanila. Ito mismo ang naging dahilan ng pagbitiw ni Reynoldson. Pagkatapos nito, tuluyan nang nawala ang Nokia matapos talunin ng Android at Apple. Ginawa ko bang masyadong seryoso ang problema, o nasa panganib na ba ang Nokia? Mr. Reynoldson, alam na alam mo ang sagot sa puso mo. Dahil sa sinabi ni Jasper, napatayo si Reynoldson. Mr. Lane, may 2 meeting pa akong dadaluhan. Kung wala nang iba, aalis na ako. Pinaikit ni Jasper ang kanyang mga mata para tingnan si Reynoldson at saka tumayo.